Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Nasa lecture 4 tayo ng series natin na 6 lectures ng bisyong pagnenegosyo 1.0. 1.0 kasi meron din tayong second book na nito na kaya 2.0 na yon, no? Yun. Kaya pagkatapos nyo rito sa 1.0, gagraduate kayo, i-schedule natin yung 2.0 naman. Pero lecture 5 pala, lecture 5 tayo ngayon. Naka 1 to 4 na tayo. Yung una, number 1 ay yung intro, kung ano yung ano ba yung pakinabang ng negosyo. Pangalawa naman, ano ba yung negosyo? Yung makabenta, which we talked about marketing. Susunod naman doon ay yung productions and operations. Na pinag-usapan natin yan, yung Mobile Legends. Yung mga cart at yung mga fixed na store, anong pagkakaiba, advantages, disadvantages. At ngayon, panglima, yung pangatlong main aspect ng pagnenegosyo ay yung financial. Yun ang i-discuss natin ngayong araw na to. Ang bilis, panglima na ito. Sa susunod, magiging topic naman ninyo, business plan na. Gagawa kayo ng business plan ninyo. So ngayon, nasa page 55 tayo ng ating libro. Chapter 4 dito sa libro, pero 5th lecture natin ito. Kapit sa Kapital yung title. Yan, Batch 17, syempre kasama natin ang ating mga kaibigan, ang Magicians Foundation Incorporated or ang MAGFI. Yes! Sila ang beneficiary natin ngayon sa lecture natin ngayon. At syempre, pasalamatan natin ang producer natin ng lectures natin ngayon, di ba? Syempre. Sponsor natin. Pasalamatan natin ang Ako Biga! Yun. Ako Bida, Anong asa natin ngayon sa lecture natin ngayon sa Kapit sa Kapital? Number 1, maintindihan natin yung word na kapital. Number 2, ma-overview natin yung financial management. Bakit? Kasi doon sa financial management, yung pangatlong main aspect ng pagnenegosyo, nandoon yung capitalization. Sa financial management, aaralin mo yung, di ba, meron kang gustong itayong negosyo. Sa financial management, aaralin mo yung number 1, anong mga resources ang kailangan mo. Anong mga assets ang kailangan, equipment, property plant, mga kailangan mo, machinery, inventory, anong kailangan mo. Pangalawa naman, saan mo kukunin yung pambibili mo nun? Yan, kasi financial management yan. Gusto mo magtayo ng business, gusto mo magtinda ng kung ano man, saan ka kukuha ng pambili mo ng kung ano man, para ngayon, meron kang maibebenta. Meron kang plano na bumili ng ari-arian, paano mo ngayon kukunin yung pambili niyan? Kaya dyan, nai-involve yung capital. Kasi ang capital, pwedeng ikaw ang mamuhunan or pwedeng mangutang ka sa iba. Yan, kasi financial management yan. Next, pagka meron ka ng pondo, paano mo ngayon naman babayaran yung pondo na yon? Kasi pwedeng inutang mo or pera mo. Which, sa paningin ng business, parang utang din niya sa'yo yun. Nakukuha, Yan ang financial management. Next, pag-aaralan natin ano-ano pa yung mga ibang business opportunities at syempre mga capitalization strategies sa pagbubuo ng capital o resources na kailangan natin. Again, sa libro, nasa page 55 tayo. Thumbs up! Thumbs up! Yes! Okay. Una nating intindihin ang salitang capital or kapital, Pag sinabi natin kasing kapital, ano bang pumapasok sa isip niyo? Puhunan. Yung nilalagak mo sa negosyo. Yung paumpisa, di ba, Yan, puhunan. Capital. Tama, Kaya sa paningin mo, ito magandang aralin ninyo, Ang pera ng negosyo, ito ang pera mo. Hindi dapat pagsamahin. Okay. Kaya ngayon, hinihiwalay natin. Kapital ang tawag dito sa pera ng negosyo, Pero ikaw sa paningin mo, kapital yan ng negosyo, investment mo yun sa negosyo. Nakukuha. Si negosyo, ang tawag niya ron, kapital.
papasok yun as capital dun sa accounting books. Anong meron? Nagbigay ka ng pera. Kaya si accounting books ni negosyo, nakahiwalay yan. Meron siyang cash, meron siyang capital. Diba, no? Ibig sabihin, itong capital na to, sinong may-ari? Kayo. Pero, sino may-ari ng cash? Si negosyo. Nakukuha, sa libro mo naman, ang tawag mo ron, investment. Kasi personal na pera mo yan eh. Hindi yan pera na negosyo, hiwalay mo. Kaya ikaw ngayon, nag-i-invest ka para kang nagpapahiram ng pera kay negosyo. Kaya kung tutuusin, sa concept ng negosyo, wag na wag mong paghahaluin ang pera ng negosyo at pera ng sarili mo, personal. Nakukuha. Yes. Kunyari, meron kang 1 million pesos, investment mo sa negosyo. Si negosyo, meron siyang capital na 1 million at cash yun, di ba? Tignan nyo ha, si negosyo, tatakbo yung buhay niya, bibili siya ng mga paninda, at ngayon, kikita siya. Yung 1 million pesos, posibleng naging 1.5 million pesos na. Pero ikaw, investment pa lang din 1 million pesos. Dahil hindi mo nga pera yun eh, pera ng negosyo yun. Anong gagawin mo para magkaroon ka ng pera? Dahil nag-invest ka kay business, kumbaga sinasabihan mo si business, bigyan mo naman ako ng kita. No? Kasi pinahiram kita ng 1 million. Kaya ngayon si business, pwedeng sasabihin ni business, dahil may kinita akong 500,000, naging 1.5 eh, di ba? Pwede ko ibigay sa'yo yung 300. Kaya ngayon, yung investment mo, kumikita ng 300. Doon ka palang kukuha ng pera. Si negosyo naman, yung 1 million niya na naging 1.5, binigay niya 300 sa'yo, naging 1.2. Naka-separate, nakahiwalay. Pero kung si negosyo, magkakaroon ng sariling buhay, no? Ibig sabihin, i-re-register na siya sa SEC. May sarili na siyang personalidad. Hindi na siya nakadikit sa'yo. Anong mangyayari? Pwede na niya ngayong ibalik sa'yo yung investment. No? Or, ang gagawin ni negosyo, ikaw pa rin ang isa sa mga stockholders ng corporation nung i-register na business. O ikaw, or isa ka lang sa mga owners. O kaya talagang, gusto ko lang sabihin, magkaiba ang mundo. Separate ang pagkatao, kaya separate ang pera ng negosyo at personal ninyo. Kaya sa totoo lang, kinukwento natin ito sa mga kabisyo na nabibigyan ng puhunan. Ako, nagagalit tayo kapag ka ginagamit sa personal, no, nagastusin yung kapital ng negosyo. Hindi dapat eh. Kasi ang mangyayari nga, kunyari, magagalit kayo sa akin eh. Dok, kasi nagkasakit yung kung sino mang mahal ko sa buhay. Eh di yung binigay nyo sa aming puhunan, eh, gagala, bibigay na namin yun. Gagamitin namin pang ospital, pang doktor. Anong mangyayari? Walang pera yung negosyo. Kasi inangkin mo yun eh. Kala mo sa'yo yun eh. Pero ano nangyari? Namatay din yung negosyo. Yun. Tapos kayo naman, may sakit nga. Eh nako, pag wala na kayong pagkakataong kumita, eh mamamatay din kayo sa gutom. Sa sakit, baka mamatay din. Pero wag mong pakialaman yung pera ng negosyo. Ngayon, may sakit kayo, kumikita yung negosyo. Di ba? At ngayon, yung kita nun, pwede pa niyang ibigay sa inyo. Yun ang gamitin yung personal. Wag na wag niyong aangkinin yung pera ng negosyo na parang kayo ang nagdidesisyon na kunin yung pera ng negosyo. Ha? Ayos ba? Ayos. Yan ha? Thumbs up ha? O yan. Ang capital, ibig sabihin, yan yung puhunan na isusugal, itataya. O pasensya yung word ha, na isusugal. Kasi sa totoo lang, yun ang Tagalog eh, na i-risk. No? Ilalagay mo sa negosyo para ngayon, hoping ka na yung nilagay mo, kikita. Eh pero, hindi naman lagi kumikita. Eh, kaya nga, risk, sugal. Minsan nananalo, minsan natatalo. O, eh para nag-aaral tayo ngayon para mas mabawasan yung pagsusugal. Kasi pagka inaral mo ang negosyo, nag-research ka, nag-product testing ka, nag-market research ka, no? Tapos kung ano-ano pang mga analysis ginawa mo,
talagang mananalo ka sa negosyo. Kaya ibang negosyante, alam na nila yung formula eh. Nagnegosyo siya, business 1, business 2, nalugi. Pero business 3, alam ko na, di ngayon kikita na siya. Magtayo siya, business 4, alam ko na kung anong gagawin ko, hindi na ako malulugi. Kaya yung mayaman, lalong yung mayaman. Kasi marunong na siya magnegosyo eh. Naintindihan na niya yung dynamics. Di ba, kunyari, ito si Trans, ang gusto niya tayo, mga school supplies. Aaralin niya ngayon yun. Pagka kumikita na yan, sa susunod, kaya na niyang pasukin din ang negosyo ng mga office supplies. Naintindihan na niya yun kung paano Kung paano magbenta, o saan kukuha, kung paano magpepresyo. Naintindihan niya. Kaya may tendency na talagang yumaman. No? Yan ang mga itataya para mas kumita. Kaya ano yung mga pwedeng itaya? Tignan ninyo sa definition ng capital, iba-ibang definition, depende sa field ng science na aralin mo. Kung sa accounting, sa economics, or sa financial. No? Pero intindihin na lang muna natin, layman's term, yung simpleng pagkakaintindi natin. Ang capital, kung tutuusin, ang nilalagay natin dyan, sabi nyo, pera, no? Resources, ibig sabihin, pwedeng mga ari-arian, no? Kung magkakarinderya ka, edi maglagay ka ng mga lutuan dyan. Diba? O pwede rin yung capital din yun. Pero, ang pag-compute niyan sa accounting, lahat ng ilalagay mo niyan, kay business yun. Hindi mo personal yun. Kung tutuusin, kasi ganun ina-account ni accounting Ganyan sinusulat sa libro. Kay business ito. Ano pa? Kung tutuusin, lakas, pwede mo ilagay yan. Sa economics, kino-compute yan, manpower. No? Kaya, pupunta ka sa China, talaga, ang lakas nung capital nila na labor nila, manpower. No? Kaya talagang magtayo ka ng isang tourist spot yan, billion ang pwedeng pumunta. Talagang iikot at iikot ang economy nila. Kasi yun yung capital nila tao. Kung pumunta ka sa Japan, nahihirapan naman ngayon. Konti, underpopulated naman sila ngayon. Konti ang tao. Kaya ang nagle-labor naman sa kanila ngayon, robot na. Ano pa? Kakayanan, mga skills, oras. No? Iba, time is gold yun, nilalagay mo rin yun. Sa ibang tao, ay talagang kinocompute yun, yung oras. No? Talagang kapital yun, kinukwenta kung ilang oras ang nilalaan mo sa isang proyekto. Ano pa? Kasama rin dyan, syempre, pamilya. Kasi kung minsan, kapital natin, pag marami kayo, hinihingi mo yung tulong ng anak mo, di ba? Nagiging resources siya. Kasama siya sa paglago ng negosyo. Pero, tinataya mo rin yung kakayanan nila. Capital din yan, Next, pera, ari-arian, at syempre, yung mga partners. Ibig sabihin, yung ari-arian, kakayanan din ng iba mong mga kasama, mga partners. Pero sa accounting kasi, ang naililista lang din niya sa accounting, kung tutusin, pera, ari-arian. Yung iba abstract word, hindi mo mapepresyohan Kaya sa totoo lang, sa accounting, hindi mo pwedeng isulat, lakas! Kapital ko yan, oras! Hindi, walang halaga yun walang bilang, walang currency, walang amount. Naintindihan Yes. Kaya kako iba-iba yung definition ng capital. Pero tayo, layman's term, maintindihan natin yon. Capital ng Pilipinas. Capital, letter P. Capital ng Pilipinas. Manila, di ba? Oo. Hindi. Ano ba ngayon? Laguna na. Laguna. NCR, National Capital Region. Di ba? Ang dati originally, Maynila. Maynila. Dati Maynila. Pero NCR na ang capital. Hindi na Manila. Kaya nga, National Capital. Pero gustong gawin Quezon City daw. Sige, balik tayo sa Luzon. Capital, assets para, tingnan ninyo tumaas ang sales. Magkaroon ka ng benta. No? Number 2, mas may ready ang company sa mas malaking project or benta. Tingnan nyo na. Kaya ka pinag-aaral ng nanay mo, ng magulang mo, no? Kasi investment yun ng magulang mo.
No? Pero hindi naman para ikaw ay bayaran mong magulang mo pabalik. Para sa sarili mo rin yun. Para matuto ka. Yung pagkatao mo gumanda, umayos, magkaroon ka later on ng kita. Magkaroon ka ng benta. Sa future may pakinabang. Bakit ka bumibili ng mga gamit, ari-arian ngayon? Kasi iniisip mo ngayon, later on, may benta na pwedeng mangyari. Pag bumili ka ng gamit mo ngayon at walang pakinabang sa future, walang dagdag benta, hindi yun investment, hindi yun capital. Naku, gastos yan. Mahirap yan. Ikababagsak mo yan. No? Simpleng bibili ka ng damit, bibili ka ng sapatos, isipin mo, may kapakinabangan ba yan sa future? Tataas ba ang sales? Kaya ka nag-a-acquire, kumukuha, nag-iipon ng mga assets para may future sales, may investment. Ano pa? Nag-iipon ka pa lalo para mas mapataas pa. Kasi katulad ng meron kang 1,000 pesos, may binili kang produkto, o palagay mo na lang, ayun nga, mga school supplies. Kumita, naging doble, naging 2,000 pesos. O, nabenta mo eh. Kasi pinatungan mo, naging doble. Anong mangyari? Eh, di ibig sabihin si Trans, 2,000 pesos na yun, pwede niyang ipambili ng produkto. Eh, di sa susunod na pwede niyang bentahan, yung 2,000 pesos, magkano na pwede niyang kitain doon? Baka maging doble ulit, maging 4,000 pesos. Nakukuha ninyo? Mentalidad. Mentalidad kasi natin, katulad ng mga empleyado. No? Empleyado lang, no? O, sinasabi ko ngayong lang kasi yung mentalidad niya, steady yung income niya. Yun lang. Ganun lang, no? Kaya nagiging lang. Kumita siya, gumastos siya, kumita siya, gumastos siya, at meron siyang aipon konti-konti. Pero kasi sa pag business minded ka, kahit empleyado ka lang, hindi mo sasabihin empleyado ka lang eh. Kailangan yung kita mo, ganun, kita mo, kita, no? Bibili ka, gagastos ka, pero dapat dagdag kita pa rin yun, dagdag kita. Lumalaki yung puhunan mo. Nakukuha yon yung pagkakaiba. Diba, inaral natin yan eh. Yung, hindi lang dapat empleyado. Dapat ang mindset mo, negosyante ka. O, halimbawa, kayo magician, magsho-show kayo ngayon. Kikita kayo, let's say, 20,000 pesos. Ano iniisip nyo doon sa 20,000 pesos? Pera ko yan. Gagastusin ko yan kung anong gusto kong gastusin. Tama, di ba? Eh, pero, sa isang negosyante, hindi, pera yan ang negosyo nung magic. Magkano lang pwedeng ibigay sa'yo nung magic? Nakukuha? Eh di, ibig sabihin, bigyan ka lang niya ng 5,000, yung 15,000, puhunan niya ulit yun. Sa sarili niya yun. Yung 5,000 pesos mo, yun lang ang pwedeng ibinayad sa'yo nung negosyo. Bakit? Ngayon, si Magic, lumalaki yung kanyang puhunan, mas dadami ang posible niyang kitain. Nakukuha ninyo yun? No. Pwede pang mag-invest na ibang props. Kasi ito yung cycle nung ikot ng negosyo. Yung cycle. Sa umpisa, meron kang puhunan, meron niyang asset, may ari-arian. Anong purpose mo? Yun nga, yung marketing. Kailangan mong makabenta. No? Tapos, may kaakibat na gastos yan eh. Yung productions and operations mo. No? Hindi lang basta makabenta, kailangan mayroon ka talagang gagastos at gagastos ka. Kailangan nga maging efficient, maging effective ka sa paggastos. Para ngayon, kikita ka. Kasi kung pantay lang, bumili ka. Tapos binenta mo, ganun lang, pantay. Break even ang tawag doon. Wala kang lugi, walang kita. Buti nga sana, pantay lang, pumantay. No? Iba kadalasan lugi. Kasi bakit lumalaki ang gastos? Kaya ngayon, pababain mo ngayon yung mga gastos mo pa. Pag pinresyohan mo, tumaas pa, gaganda ang kita mo. Yun ang umpisa ng cycle. Diba? Nag-umpisa ron ha, tingnan nyo ha. Yung kinita, idadagdag ba sa puhunan o gagastusin? Kasi yung iikot yun eh, yung 1,000 pesos mo, naging 2,000 pesos. Ngayon, yung 1,000, kukunin mo ba, iulitin mo ba 1,000 lang? O yung kinita niya na additional 1,000, ilalagay mo sa puhunan. Diba? Sabi ko sa inyo, lahat ng negosyong malalaki, nag-umpisa sa maliit na negosyo. Anong ginawa nila? Nung kumita sila, hindi nila ginastos. Nilagay lang nila ulit sa negosyo. Kaya dumodoble. O anong nangyari? Sa susunod, tignan mo.
Yung cycle, mag-uumpisa ka ulit, may puhunan ka. Meron ka na ulit asset. Ang tanong ngayon, mas malaki ba yan kumpara sa nag-umpisa ka? E di, huwag mong gastusin yung kinita mo, ilagay mo siya as puhunan, lalaki yung puhunan, mas malaki ang maraming pwedeng paninda at mas makakabenta ka, mas may kaakibat na gastos, mas nakakatipid ka. Kasi yung dating puhunan mo na school supplies, 1,000 pesos, bumili ka, namasahe ka, isang tricycle. Eh ngayon, 2,000 pesos, isang tricycle pa rin. Di ba? Nakatipid ka ron. Pero, mas lalaki ang kita mo, mas malaki ang possibility na kumita ka, at ngayon, kikita ka ron, idadagdag mo ba ulit sa puhunan, or gagastusin mo? Nakukuha nyo yung cycle. Iikot yun. Ang problema, parang nasanay tayo sa mentalidad nating isang kahig, isang tuka. Ang gawin mo muna, talagang magtiyaga ka ng magtiyaga. Yung maliit na negosyo mo, no? Magtiyaga ka ng magtiyaga. Huwag ka muna mag-celebrate, huwag ka muna mag-birthday. Nako, ang gawin mo ngayon, ipunin mo ng iniipon yung kitain mo, at ngayon, mas malaki ang posible mo kitain sa susunod. Kasi sasabihin nyo sa akin, i-relate natin sa inyo, Dok, kasi kami, ang negosyo namin, magic show. Kikita kami ng 20,000 pesos sa isang show. Anong gagawin naming susunod na para dadami ang kita namin? Dito ako kung ako tatanungin nyo, halimbawa sa 20,000 pesos, tingnan mo mamumuhunan ako, pwede kunin ko yung 5,000. Tapos, gagastos ako ng another, may matitirang 15,000. Yung 5,000 doon sa 15,000 na natira, hahanap ako ng mga pasahod ko na tao. Anong gagawin niya? Magtawag siya ng magtawag ng kung sino pwede kong gawa ng show. Dodoble, dadami kita ko, may possibility na kumita, mas malaki, di ba? Ano pa, edi may natitira pang 10,000. Baka pwedeng, Dok, bibili ako ng gagawin ko, bili ako mga paninda ng pang magic. Di ba? Ganun. Para pag nag-magic show din ako, pwede rin ako ngayon magtinda ng mga magic. Di ba? Di ngayon, yung 10,000 pesos na yon, pwedeng maging 20,000 pesos. Kumita ako ulit. Yung binayaran kong 5,000 na tao, no, isang show lang, ang nangyari ngayon, nagkaroon ako ng 5 show. Dahil doon sa taong tagatawag, bibigyan kita 1,000 pesos. Basta siguraduhin mo lang may makukuha ka isang show. Di ba? Di babalik ulit yun. Kita nyo na? Yun ang business minded. Ilalagay mo ulit sa negosyo yung kikitain mo. Pero kasi tayo, parang sanay tayong isang kahig isang tuka or one day millionaire pa nga kumita ng malaki-laki dahil sa isang kahig mo. Ang iniisip mo ngayon, gastusin mo kagad lahat yun. Hindi. Mag-iisip ka na meron kang pondo ngayon, paano mo ngayon mas mapapalaki ang kikitain mo sa future. Yun. Thumbs up! Yes. Parang So, thumbs up. nagagalit na ba kayo sa akin? O inaantok na? Naiinis na? O Okay, Ayok. kami kung ano yung gagawin. nagtitrigger, no? Nagtitrigger, no? Ano eh. Kasi ganun ang negosyo eh. Di ba si Henry si shoe shine. Yun lang ano niya eh. Kung tinuloy-tuloy lang niya yung shoe shine niya, hindi ang tanda na niya, hanggang shoe shine lang siya. Hindi, nag-ipon siya, makabili siya isang pares ng sapatos, 3 pares, 5 pares. Hanggang sa nagkaroon ng stante. Pinalayas na siya doon sa pwesto niya kasi nakakaano na siya eh. Sa gabal na siya doon. Nangarap na siya ng magkaroon na siya SM, lugar, pwesto. Tapos naka-loan na yan sa bangko. Nagkaroon na ng pondo. Di ba? Tsatsagain niya ngayon talaga. Kasi tayo, ang totoo lang, kaya nagagalit ako, sana mapanood ni Kuya Will ito eh, para magkaroon tayo ng show. Willie Revillame, sa mga mawawawin, yung mga gano'n, Kasi yung mga contestants siya, nagkaroon ng 10,000 pesos. Wala na agad. Anong gagawin mo sa 10,000 pesos? Punto si Kuya Willie, binigyan niya. Tama naman, masaya, nagtumulong si Kuya Willie. Pero yung contestant, sasabihin niya, ang gagawin niya 10,000, kasi po, birthday po ng anak ko eh. Ako, sa-celebrate niya. Okay, kasi Kuya Willie, yung kalati, papagawa ko, tumutulo kasi yung sa bubong namin, may butas. Diba? Ganun ang mentalidad. Lahat, nagkaroon ng pera, ano yung pagkakagastusan, yung mga hindi pagkakakitaan. Samantalang, Kuya Will, sana kung nakakapanood nito
yung bibigyan mo ng pera, turuan natin ng pagnenegosyo. No? Tapos ang gandang storya no, Kuya Will, after 3 months, buhay pa yung puhunan na binigay mo. Nako, i-feature mo ulit sa show mo. Mas Ang lumaki. ganda nun. Ganda yung stress. Kaya sabi ko rin, maski sa government natin, hindi lang kay Kuya Willie, sa DTI, sa mga nagbibigay ng pera, di ba? Binigyan ng 80,000, lumabas sa kanal. Di ba? Alam niyo yun, eh, di ba? Anong ginawa? Anong nangyari? Eh kung tinuruan mo ng pagnenegosyo yun, naku, baka mayaman na ngayon yun. Laking puhunan nun, 80,000. Kasi tayo, nagkapera, ano nga ba yung wala tayo dati? Bilhin na natin ngayon. Hindi yung, may pera tayo ngayon, hindi, ano yung pwede nating pagkakitaan sa pera natin ngayon? Pag kumikita na tayo ng malaki, marami, triple, ano, times 10 na, that's the time, balikan ninyo yung, ano yung wala tayo dati. Tsaka nyo ngayon bilhin. Eh, pero sitting pretty na kayo nun kasi yung kumikita na yung kita ninyo para sa inyo. O, nakukuha, eh, yun ang medyo, sa edad natin, naku, eh, hindi pa naman tayo senior, eh, pero maganda, yun ang challenge na sa sarili ninyo ngayon. Di ba? Kasi ako, may kakilala ko, eh, bibigyan mo ng pera ngayon, 1,000 pesos, o 1,000 lang, no? Anong mangyari? Iniisip niya ngayon kung paano niya, ano yung gagastos niya, ang bibili niya. Samantalang, sabi ko, yung 1,000 pesos, bumili ka ng paninda, produkto. Para ngayon, kikita yung 1,000 pesos. O, kakilala, ibig sabihin, totoo ito. O bakit? Yan yung challenge na ginawa natin sa bisyong pagnenegosyo na mga kabataan. No? No, yung youth. Totoo yun. Batch 15. Inuumpisa natin, bigyan ko kaya ng tigwa 1,000 pesos. Kasi kabataan lang naman, di naman kailangan, nang pumapasok pa sila eh. Anong negosyo na iisip ninyo? Titinda siya ng ganito, meron ba yung spam na babalutin, mga gano'n, no? Isa naman, yung mga cake na yung no bake, yung mga gano'n, yung Graham ball, mga gano'n. O di after 1 month, kita-kita kami ulit. Yung 1,000 pesos, magkano na? Meron na, dumoble, meron pa, naging 3,000. Yung isa, naging 5,000 eh. O, 1,000 pesos lang puhunan niya. O, dahil yan, gusto nyo pa. Sige, Doc, bigyan natin ulit ng tigwa 1,000. 2,000 na. Eh di ngayon, ang laki ngayon lang hawak nilang puhunan. After 1 month, nakita-kita kami, eh di kumita ulit yung pera nila. O gusto nyo pa ba ng puhunan? Sila na ngayon ang tumanggi. Okay tayo, ganda ng istorya nila. Kasi estudyante lang sila, mape-pressure naman sila ngayon na pag hawak nila malaking pera na, puhunan na, eh baka ma-out of focus sila sa studies nila at talagang magnegosyo na. Di ba, no? Eh pero, maganda naman makatapos muna sila ng pag-aaral. Pero naintindihan na nila yung pagnenegosyo. O, nakukuha Yes. O, kaya, hindi, sa totoo lang, hindi kailangan malaking puhunan sa opisina eh. O, kailangan mo yung sipag, tiyaga, dunong, STD. Okay? O, ayan ha. Thumbs up, thumbs up! Yeah! Yes. Ito, sa libro natin, isang example, no? Example ng, may puhunan, 5,000 pesos. Kunyari, bibili ka ng gamit, 3,000. Meron kang materyales, produkto na 1,500. As meron kang supplies na 500. Ako, edi total yan, 5,000 pesos, no? Yes. Kunyari na lang, banana Q ang titinda mo kasi 3,000, bibili ka ng kawali o kalan, no? Tapos, ang benta mo sa isang araw na lang, ha? Kasi banana Q, nauubos yan sa isang araw, eh. No? Yung 1,500 na produkto mo, saging, no, asukal, stick, bumili kang gano'n, 1,500. Ngayon, nung binenta mo buong maghapon, naging 3,000 pesos. 1,500, dumoble. Tama, di ba? Eh, meron kang gamit na 3,000. No? Ibig sabihin, yung puhunan mo, no, 3,000 na ari-arian na gamit, plus cash mo na 3,000 pesos. No? Kasi, yung 2,000 mo naging 3,000 eh. Di ba, no? Kumita ka ng 1,000 pesos sa buong maghapon pagtitinda ng banana Q. Eh di ngayon, 6,000 na yung puhunan na hawak mo. 3,000 na gamit, 3,000 na cash. 6,000 pesos na yung hawak mong pera. Ay yung puhunan. Tama? Cash na 3,000, gamit na 3,000. Naintindihan? O. Kumita, di bale.
Kasi nung nag-umpisa ka nung araw, 5,000 lang yun eh. Nung natapos ang araw, naging 6,000 ang total. O, ang tanong, pagpapaikot ng kapital ha, meron kang 6,000, kumita ng 1,000. Ang tanong, magkano pwede mong gastusin? Kumita tayo, ay nako, mga anak, kumita tayo ng 1,000 pesos ngayong araw na to sa pagbebenta natin ng banana Q. O, ang tanong, magkano pwedeng gastusin? Letter A, 6,000 pesos. Letter B, 3,000. Letter C, 1,000. Letter D, wala sa nabanggit. Ay, letter A, hindi mo naman pwedeng gastusin yung buong 6,000. Eh kasi 3,000 doon gamit eh, di ba? Bebenta mo pa yon. Letter B, 3,000 yung hawak mong cash, 3,000, gagastusin mo ba yon? Ha? Yung cash, ano mangyari? Eh di kinabukasan, wala tayong pambili ng saging. Wala tayong pambili ng sukal, hindi mo pwedeng gastusin. Tama? Next, letter C, 1,000. Pwede mo bang gastusin yung 1,000? Yung kinita? Ibig sabihin, may matitira kang 2,000 pesos na cash, pambili pa ulit ng saging. Di ba, no? Tama? Gagastusin mo ba yung 1,000 pesos? Yes or no? Aba, nagdodo si Casper, ha? Bibigyan kita 100 pesos, gastusin mo. Pera o bayong? Hindi. Hindi mo gagastusin. So, ang sagot mo, letter D. Wala sa nabanggit. O bakit? Gagastusin o hindi? Magkano o anong sagot ninyo? Pwede naman paikutin ulit. Pwedeng paikutin ulit. Pwede. Palaguin pa. Palaguin pa. Eh sabi ng anak mo, na, tay, anong kakainin natin ngayong araw na to? May pakialaman yan sa pera ng negosyo. O, kaya no, pwede naman siguro, gagastos tayo, yung pagkain lang natin ngayon. Nak, magtyaga-tyaga muna tayo. Hindi 1,000 pesos. Pwede, magkano bang kainin natin ngayon? Eh, sanay naman tayong gumagastos ng ang pagkain lang natin buong maghapon, 100 pesos. Eh, di magtyaga muna tayo na 100 pesos. Tama, di ba? Kasi na, bukas, para ang puhunan natin, 2,900 pesos. Ibig sabihin, mas marami tayong saging na pwedeng mabili at mas marami tayong saging na pwedeng ibenta. Na, yung 2,000 pesos, bili natin ng saging, banana Q. Yung 900 pesos, ibili natin ng soft drinks. Para yung kakain sa atin ng saging, bibili na rin ng soft drinks, kikita tayo ngayon sa soft drinks. Ganon ang negosyo. Nakukuha, napipicture out ninyo. Eh pero kasi, sa mentalidad natin ngayon, may negosyo na ako. Meron akong tindahan ng banana Q. Gagastos na ako ng 1,000 pesos. No, celebrate tayo. Kakain tayo sa fast food na sikat. No, masaya tayo. Ubus. Nagkakaroon ng impression yung anak mo na mayaman ka, may pera ka, hindi magtsatsaga. Nakukuha, ha? O, thumbs up. O. Thumbs up. Thumbs up. Ang 5,000 pesos mo, naging 6,000 pesos. Paano mo palalakihin? Bakit palalakihin? Yun na nga, ganun ang cycle, ganun ang dynamics ng negosyo. Maganda ang negosyo mo, kunyari, ganun, banana Q, sa isang buong maghapon, alam mo yung kinikita mo. Yung nagtitinda ng house and lot, namuhunan siya ng lupa, namuhunan siya ng construction, baka after 2 years, 3 years, dun pa lang niya mapapaikot yung pera niya. O, nakukuha niyo yung dynamics ng capitalization ng pera, ng pagpapaikot ng pera. Merong pinapaikot ang pera everyday. Maliit man, pero araw-araw, ang galing. No? Meron taunan bago bumalik ang pera. Malaki nga, milyon ang pag-usapan, pero laki ng sugal at natatakot ka, hindi mo alam. Baka nabubulok na yung paninda mo. Mamimili ka rin ngayon kung anong negosyo ang papasukin mo ron. Yung mga OFW natin, hindi nila masyadong naiintindihan yung ganun. Kaya bibili ng house and lot kasi investment daw. Pero pag i-compute mo ngayon, kumikita ba talaga o hindi? Nagtayo naman ng sari-sari store, araw-araw, may benta sana. Pero, eventually, nawawalan ng paninda, hindi mo alam, nauubos na, hindi pala kumikita. Hindi na nako-compute. O, thumbs up! Yes. Thumbs up. Ito, pag-aralan ninyo ngayon ito,
dapat meron kayong listahan. Tingnan nyo, nakahiwalay. Yung mga ari-arian ninyo, ito meron ka, pero ito ilalagay mo sa negosyo. Ikaw pa rin naman magko-compute nun. Sa totoo lang, gusto mo lang ihiwalay. Pero, ikaw pa rin talaga may-ari niyan. Huwag ka matakot. Hindi ko kukunin yan. Nililista lang natin yan. Ano yung meron ka, personal? Ano yung pwede mong ilagay sa negosyo? Next, nilista mo yan ha. Pangalawa, sa baba, may pinagkakautangan ka ba? Oh, bakit? Kung meron kang pinagkakautangan, tignan mo ha, may lista kang ari-arian. Kunyari, ang ari-arian mo nakalista, 1 million pesos. Wow! Meron kang pinagkakautangan na 300,000 pesos. Eh di sa totoo lang, magkano ang totoong ari-arian mo? 1 million minus 300,000. Ang totoong ari-arian mo lang ay 700,000. Yan yung tinatawag na SALN. Yung sikat na sikat ngayon. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kasi net worth, assets minus liabilities equals net worth. Yun lang ang totoong halaga mo. Ang dami mong nakalistang ari-arian, ang dami mo rin pala nakalistang utang. O baka wala ka naman pala talagang ari-arian. Kasi pambabayad lang yung mga ari-arian mo sa utang. Pero, yan ang matatalino, yan ang magagaling. O, ganyan ang bangko eh. Ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang utang. Kanino siya may utang? Doon sa mga depositors. Kasi yung pera niya, hindi niya pera yun eh. Pera ng depositors yun. Pinahawak lang niya ng depositor sa bangko. Kaya utang ng bangko yun. Anong gagawin ni bangko? May hawak siyang pera. I-invest na niya. Yun ang gagawa niya ng negosyo. Hahanapan niya ng investment or bili niya ng lupa, bili niya ng kondo, patayuan niya. Kaya yung pera niyang hawak na may utang siya, times 100, times 50 kahit, naku, ang galing. Oh. Tapos pagka kinuha na ng depositor, yung pera niya, may interest yun, kikita rin siya, tuwan-tuwa yung depositor. Pero sa totoo lang, yung marunong magnegosyo, nainegosyo niya yun, ang laki ng kinita niya ro. Kaya halimbawa, sa akin ngayon, pahawakin niyo ako ng pera ninyo ngayon, hindi negosyo ko. Huwag kayong mag-alala. No? Pag kumita, kikita rin kayo. Tapos sasabihin naman sabihin ko, ay wala, nalugi tayo, lugi rin kayo. Di ba? Kasi ganun yun sa mga pera naman, sa mga insurance. Kinukwento ko na kasi capital structure ito may lesson. Ang insurance, wala siyang pera. Pero dahil nagbabayad kayo sa akin, taon-taon, nagkakaroon ako ng pera. Di ba? Bibigyan ko kayo ng interest, 5%, tuwan-tuwa kayo, 6%, mas mataas sa bangko. Pero kung ninegosyo ko yun, kumita ako ng 30%, 50%, nakukuha niyo? Ano mangyari? Di ngayon, yung neto ron, bibigay ko lang sa inyo 6% kumita ko 30%. Yung 24%, kanino napunta? Sa akin. Ako'y marunong magnegosyo. Ako'y marunong mag-invest. Di ba? O kaya ngayon, nagkakapera ako. Nagkaroon ako ng negosyo. Financial institution ang tawag niya sa akin. Bangko o kaya insurance company. Nagkasakit kayo, babayaran ko kayo, di ba? Okay lang, meron na akong kinita, malaki na rito bayaran ko kayo. Di ba? Yun yung sa insurance Mababawi ko naman yun doon sa mga taong hindi nagkakasakit. Bayad lang din ang bayad. Kaya ang pera, kung marunong kang mag-isip, kikita at kikita ang pera mo. Naintindihan? Kaya pag may hawak kang pera, naku, malaking opportunity yan. Sayang pera natin. Saan niya dala yung pera natin? Sayang. O kaya, Saan mo nilagay? ililista nyo ang Quezon business up. nyo, may sarili rin Okay, thumbs up. Thumbs up. Ngayon, tignan nyo naman, ilista nyo rin yung kinikita ninyo. Ayun. Ihiwalay mo yung kita personal mo at yung kita rin ng negosyo mo. Iko-compute mo yun para malaman mo kung kumikita ba talaga ang negosyo mo o hindi. O, example, kayo mga magician. Kunyari na lang nag-show ka, kumita ka 20,000 pesos, bumili ka ng t-shirt. Kanino yung t-shirt na yun? Kay negosyo ba yun o sa'yo? Personal. Personal. Kaya ibig sabihin, sa totoo lang, ikaw, personal mo, may utang ka.
Kasi saan ka kukuha ng pambili ng t-shirt eh. Pero si negosyo, sa totoo lang, hindi niya gastos yun. Kasi para pag kinompute ko si negosyo, 20,000 minus yung mga gastos ko sa pag-show, hindi yung t-shirt. Eto ngayon, maliwanag kumikita si negosyo. Ikaw, personal mo, maliwanag, lugi ka. Gumagastos ka ng t-shirt eh. Hintayin mo munang bigyan ka ng pera ni negosyo, that's the time, makabili ka ng gusto mo. Or, huwag mo nang kunin yung pera nga ni negosyo, huwag kang bumili ng t-shirt, para ngayon, kumita ng kumita si negosyo. Kailangan na i-compute, ha? Naintindihan? Kasi sabi ko, ginagamit din natin to, lalo na sa personal kung empleyado ka. Kasi dapat naman, yung kinikita mo, empleyado, yung salary, compensation, minus lahat ng gastos, dapat meron kang income. Ito Ano yan? yung Sample? sample ng ano. Aba, parang kandidato yata ito income statement. May sample siya Oo nga monthly income. Sa personal monthly income, salaries Tapos meron siya mga expenses. Merong spouse, merong yourself. Kinumbine niya ngayon. Tama yan. Bakit? Kasi ganito, makikita natin, honey, ang kinita ko ngayon 2,000 pesos minus all the expenses. Ikaw, honey, ay ako 1,000. Then total natin net income or savings, ang tawag natin dyan, sa personal, 3,000 pesos. Honey, pangarap natin makabili ng bahay, ng kotse. 3,000 pesos times 12 months. 36,000 pesos lang. Makakabili ka ba ng kotse? Makakabili ka ba ng bahay? Ko-compute mo ngayon. Kasi ngayon, puro pangarap lang tayo pero walang kung paano natin ma-execute, paano natin maabot yung pangarap. Kaya prayer lang ng prayer. Let's just cross our fingers na matupad itong mga pangarap natin. Nagugulat na 50 years old na wala pa yung bahay na pinangarap ng mag-asawa or ang mangyari nga dahil sa stress, maghihiwalay, magkakanya-kanya na lang sila. Kasi yung isa kumikita ng mas malaki. Yung pangalawa, yung asawa, hindi. Naku, talagang magiging stress. Pero sa totoo lang, sa mga magjowa, ako sinasabi ko talaga to Pag-aralan ninyo yan. No? Pag-aralan ninyo yan. Magiging magjowa kayo. Kasi haharapin ninyo yung financial ninyo. Masaya kayo ngayon, love kayo ngayon. Sa totoo lang, pagka nag-asawa na kayo, talagang nag-partner na kayo, anong mangyari? Pera-perang kinukwenta later on. Kasi may value lahat may pera lahat. Di ba? Masaya kayo pero konti kinakain ninyo, masaya pa rin kayo. Okay lang. Walang pipigil sa inyo. Pero gusto nyo rin mangarap pa later on ng mga kung ano-ano. Di ba? Doon mag-aaway. Kaya dapat kinokupit kayo ba sa totoo lang. Monthly, meron ba kayong ganyan? Kita nyo na? First time to. Kasi malalaman nyo, haharapin ninyo ang katotohanan. At pag nakita nyo yung salin ninyo, yung katotohanan ninyo, sandali lang, may kailangan akong gawin dito. Hindi pwedeng buwan-buwan, ganito lang ang kinikita ko. Meron akong pamilyang pakakainin, pag-aaralin. Dapat nakukompute nyo yun. Kasi nasanay lang din kayo. Kasi sasabihin nyo, hindi ako accountant, hindi ako magaling sa math. Ang mangyari, may kinita ako yan, bigay ko lang kay misis, bigay ko lang sa pamilya. Hindi pa pwede. Kasi next month, anong gagawin ninyo ngayon? Dapat kayo ngayong pamilya, kayong mag-asawa, pati anak ninyo, involved din ninyo. Family, honey, anak, meron tayong 20,000 pesos na kinita ngayong buwan. Saan napunta? Baka pwede sa susunod, magtsatsaga talaga tayo, yung 5,000 pesos, inenegosyo natin. Susugal tayo bilang isang pamilya. Ano mangyari? Anak, magtinda ka rin ng ganito, ganyan. Ako, may kakilala ko, isang buong pamilya, titinda fishbowl. Yung anak niya, yung asawa niya, sila mag-asawa, titinda, iba't ibang lugar. Talagang pumapaldo. Ayos? Thumbs up, thumbs up! Yes. Tingnan nyo Ito yung savings or surplus pagka ikaw ay empleyado. Kasi nagtatry natin mag-ipon di ba? Pero salary minus gastos equals savings o kaya naman surplus. Ano yan? This will be your available funds for your new business. Kailangan mo meron kang savings buwan-buwan para makapag-umpisa ka ng negosyo.
kung wala kang savings ngayon, at ang kita mo, gastos mo, pantay lang, parehas lang, wala kang savings, wala kang magiging puhunan. Anong gagawin mo ngayon? Either taasan mo yung kinikita mo or bawasan mo yung gastos mo para magkaroon ka ng savings. Para meron kang pwedeng itaya or isugal sa pagnenegosyo. Oh. You are willing to risk this amount. O yun din. Honey, meron tayong 5,000 pesos. Isusugal natin sa negosyo to. Naku, mag-aaway kayo ulit. Bakit? Sasabihin niya, bakit natin isusugal sa negosyo yan? No? Gusto mo sampalin kita? Nag-away talaga ng todo. May sampalan pa. No? Nakukuha ninyo? Kasi sasabihin ni honey mo, hindi. Kailangan itabi natin ito. Para pag emergency, may magagamit tayo. Hindi. Dapat dito, sa pagnenegosyo, gusto mo magnegosyo, i-risk mo talaga, isusugal mo. Itataya nga ninyo eh. Di ba? Oh, next. Enough to produce your product or sustain yung staff. Nako, kung kukuha ka ng tao, dapat yung savings mo rin o yung naipon mong pera, kasyang magpasahod ng tao. Kasi later on, nagtatrabaho ka pa kailangan mo ng katiwala na ngayon, pasasahurin mo yun. O ano pa? Enough to purchase capital expenditures, equipment, machines, inventory, etc. Dapat mag-ready ka ng ganun. May kailangan kang equipment, no? Kaya dapat pag-aaralan mo talaga to no? Yung pag-start mo ng negosyo. Hindi pwedeng may pera ka lang, negosyo na. Hindi. Pag-aaralan mo talaga. Lalo na, limited lang yung pera mo. May negosyante nagsimula 1 million pesos, may negosyante 5,000 pesos nagsimula, parehas successful. Pero meron ding negosyante nagsimula 10 million pesos, naku, bumagsak, kinalugi. Meron akong kakilala 1 million pesos, naku, ilang buwan lang, wala na. Kawawa naman. Umiiyak sila kasi yung savings na nila yung buong buhay nawala na. Kasi hindi nga pinag-aaralan. Okay, ha? Next, can be multiplied by other sources of funds. Ibig sabihin, mapag-aralan mo, ito ngayon, talagang posibleng ma-multiply ito, dadami at dadami. Sinasabi natin ito kasi sa pagnenegosyo, dapat maintindihan mo yung itinataya mong pera, resources, pwedeng malugi. Pwede kang walang mapala. Sa financial, pwedeng hindi bumalik. Pero pwedeng, karunungan, tuition fee mo na yon. Diba, no? Natuto ka, okay yun. Ano pa? Pwede kasing sa pagnenegosyo, huwag sasama ang loob mo. Huwag kayong mag-aaway, mag-asawa. Na talagang ginawa na ninyo lahat ng best ninyo. Ang nangyari talagang lugi pa rin. Di ba? Willing kayong mawala yun. Kasi, tuition fee ninyo yun Nag-aaral pa lang kayo magnegosyo Kaya sinasabi naman natin, huwag ka magsimula ng nag-ipon kayo mag-asawa, 1 million pesos kaagad. Dahil iniisip niyo pag malaki ang puhunan, mas matatag ang negosyo, mas malaki ang pwedeng kitain, no? Hindi mas maraming balik, hindi na 'to magsasara. Hindi, mali 'yun. Kaya ngayon mag-asawa kayo, umpisahan niyo muna 5,000 pesos. Naku, maganda 'yon. Anong pwede niyong inegosyo? Natuto na kayo bawat aspeto ng pagnenegosyo, bawat sulok ng kung anong mga iniisip-isip sa 5,000 pesos. Ready na tayo. Gawin na natin 50,000 pesos 'to. Ready na tayo, gawin na natin 100,000. Naku, talagang okay na tayo. Hindi na tayo nangangamba, natatakot. Meron tayong kinakapa, unti-unti lang. That's the time, gawin ninyo. Malaki ang puhunan ninyo. Hindi kasi, walang magagaranti na 100% kikita ang isang negosyo. Walang magagaranti. Kahit na ikaw yung pinakamatalinong tao, kahit na ikaw yung pinakamayamang tao, ikaw yung pinakasikat at pinakamakapangyarihang tao, walang magagaranti na ang negosyo mo magiging successful. Sino magsasabi magiging successful ang negosyo? Ikaw, pero unti-unti. Kinakapa. Isang hakbang ngayon, isang hakbang bukas, isang daang hakbang ka na, successful na tong negosyo natin. Nakukuha? Walang magagaranti. Kasi kung may magagaranti niyan, talaga ang mangyari rin. Tingnan mo, si Elon Musk.
papasok sa isang negosyo, nangangapa pa rin, mangangamba pa rin siya eh. O, di ba? Si Tesla, natatakot ngayon. Baka natatalo ni BYD. Aaralin niya na naman ngayon kung paano niya mas matatalo. Dahil later on, pwede siyang talunin, wala siyang magiging benta. Masasara yung business niya. O, papasok na naman siya sa isang negosyo. Mangangapa na naman siya noon. No? Anong pwede niyang pasuking negosyo? Yun na yung pinakamatalino, pinakamayamang tao, pero nag-aaral pa rin. Lalo na tayo. Tayo lang yung pinakapoging tao. No? Hindi rin magagaranti ng pinakapoging tao ng itsura mo na magiging successful negosyo mo. Siguro lamang ka na kasi ikaw na yung marketing eh. Naksa na kailangan mo ng model eh. Ikaw na yung brand ambassador. Endorser. Endorser. Nakukuha ha? May sugal na dapat inaaral. Ayan ha. Ito na yun ha. Ilalagay mo sa negosyo mo, income statement. Personal, ihiwalay mo sa negosyo mo. Thumbs up! Thumbs up! Yeah. Yes. O, tignan mo. Kung wala kang puhunan, no? Alalahanin mo ang pinagkakakitaan mo ngayon, kapos ba? Bakit? Aralin mo ngayon yun. Kaya ka pala wala. Kaya wala kang puhunan. Kasi iniisip mo nga, isang kahig, isang tuka. Kumahig ka ngayon, may karapatan kang ubusin mo ngayon yung kinita mo. Mali. Kumahig ka ngayon, naku, ilagay mo sa negosyo. Para bukas, yung isang kahig mo, naku, dalawa epekto. May kinikita sa negosyo. O, ano pa? Magkano ang savings sa pinagkakakitaan mo ngayon? Sa employment? No? Sa pagiging empleyado, o tandaan nyo to. Sa pagiging empleyado, yung savings mo, yan pa lang ang binabayad ng employment mo sa pagkatao mo, sa sarili mo. Kung wala kang savings, wala kang binayad sa sarili mo. Tandaan nyo yan. Kasi sa negosyo, may benta ka, ma-minus mo lahat ng gastos mo, net income. Yung net income, yan ang posibleng ibayad ng negosyo sa may-ari. Tama, di ba? Sa employment, kumita ka, sahod, 20,000 pesos, minus lahat ng gastos mo, natira 1,000 pesos. Wow, congratulations. Totoo, meron kang savings, 1,000. Okay yun, kasi kadalasan, break even eh. Minsan nga, may utang pa sa tindahan. Lugi pa. Pero nagkaroon ka 1,000 pesos. Pero alalahanin mo, sa lahat ng pagod mo araw-araw, sa lahat ng puyat, ng struggle mo, problema mo, 1,000 pesos pa lang, binabayad mo sa sarili mo. Ma-realize yan ng lahat ng mga empleyado. Kaya sa totoo lang, ang government din natin, maintindihan nila yan, maaral nila yan. Di ba? Na dapat sana man lang ang isang minimum wage earner, binabudget din ng gobyerno na hindi lang sahod araw-araw at kumita ng pangkain araw-araw. Dapat ang pasahod din, meron ding savings yan. Dapat at the end of the month, merong savings ang isang empleyado. Sa totoo lang, magandang project yan eh. Kung iboboto nyo lang ako, naks. Bakit? Lahat ng may savings na empleyado, tatapatan ng gobyerno. Yun ang pwedeng bigyan ng gobyerno ng parang 4-piece. Nagpakahirap ka ngayon, di ba, no? O, kumita ka, may 1,000 pesos ka ngayon out of your employment. Si government, bigyan kita ng 1,000 pesos. Kasi ikaw yung middleman na, mga average, no? Nasa kagitna eh, na nagpapakahirap. Naku, kikita ka, bibigyan pa kita. O bakit? Para later on naman, ang direction mo naman, magnegosyo ka. Kasi May pondo ka, may savings ka. Na kukuha, no? So, mahalaga, maintindihan, anong meron ka ngayon? Bakit nga ba wala ka? O magkakaroon ng karagdagang kabuhayan, number 1, palakihin mo yung kita mo. Or bawasan mo yung gastos mo. Kasi kung equals yan, naku, yung equal lang, yung matitira, yung palang ang bayad mo sa sarili mo. Naalala niyo yung mapa sa pagyaman? Kung tutusin, ito yun. Narrative. Dapat meron ka number 1, meron ka monthly earnings. Tama, di ba? Araw-araw, meron kang monthly earnings, kinikita. Employment or maliit na negosyo. Tama. Number 2, meron ka ng monthly earnings
meron kang savings, susunod mo, meron ka rin unti-unti nagdo-donate ka na. Bakit? Ang pagdo-donate, naku, tinuturuan ka na ni Lord ng magnegosyo. No? Hindi nakakasama ng loob yun eh. Mag-donate ka konti na parang walang balik. Sa negosyo, nagbigay ka ng pera sa negosyo, hindi kumita, ay, praktisado ako dyan. Okay lang. Para lang ako nag-donate sa ibang tao. Nakukuha ninyo yung logic na, no? Pero, nag-donate ka, nagpasaya ka ng tao, bumalik, masaya. Eh di ayos din. Ibig sabihin pala sa negosyo, naku, kung may babalik din, okay rin, masaya rin. Pero kung pinasahod mo yung tao, empleyado, wala kang kinita, masaya naman siya. Naku, edi yun din ang balik sa'yo. Kaya ang pag-donate din, naku, huwag niyong mamaliitin. Huwag niyong babaliwalay niya. Sasabihin niyo, naku, gipit din ako ngayon, wala akong maibigay. Naku, practicein mo na yung gipit ka, pero nakakapag-donate ka pa. Bakit? Gipit ka na, nakakapagtabi-tabi ka pa ng pera. Natututo ka ngayon. Tama. Kaya lang, nagtabi ka, nagbigay ka sa kapwa mo, ang balik naman nun, nagpasaya ka eh. Kaya ang sarap na ng pakiramdam, yung discipline ng pagdodonate, na nagiging habit mo na. Kaya nga, magne-negosyo ka, may kinita ka, may itatabi ka. Ngayon, nagkakaroon ka ng savings. Yun yung mapa eh. Number 3, natututo ka, meron ka ng monthly earnings, savings. Next, meron ka ng unti-unting investment. Natututo ka ng magtabi ng pera, natututo ka ng mag-compute ng yung itinatabi mong pera ay kumikita ba? Meron bang balik? No? Natututo ka na, ang balik nito medyo maliit pa lang sa umpisa. Kasi, meron kang trabaho, meron kang pinagkakaabalahan. Pero meron kang ibang investment na ngayon kumikita pa rin kahit papano. Hindi mo lang basta sinesave yung pera mo sa bangko. Sa halip, medyo meron ka ng ibang investment na pinapasok, kumikita ng 5%, 10%, naku, maganda na yun. Next, inaaral mo na yung pagninegosyo, meron ka ng investments. Kaya meron ka ng investments, ang tawag kasi natin dyan, passive income. Yung kahit wala kang masyadong effort, wala kang effort, kumikita. Pero medyo, naiintindihan mo na yung business eh. Kasi nung nagkaroon ka ng passive income, ganun pala yun, kaya sila kumikita. Kaya ikaw rin mismo, unti-unti magkakaroon ka na ng small business. Yun yung next challenge mo sa sarili mo. No? Tatayo ka na ng maliit na negosyo. Susunod, meron ka ng monthly earnings, with savings, with investments, at yung small business mo na, nagiging big business na. Tapos eventually, kung ikaw ay empleyado, at stable na yung big business mo, iiwan mo na yung employment mo. Yung big business mo, magbubunga pa ulit ng mga iba pang mga negosyo, talagang yayaman ka na. Kaya yan yung steps, yung mapa sa pagyaman. Nakukuha. Yes. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Magkaroon ng karagdagang kabuhayan, doblehin ang services na alam ninyo. Kung empleyado ka ngayon, doble. Kasi yun ang target mo, doblehin mo yung kita mo eh. Employment mo, doblehin mo. Mag-aral ka ng panibagong skill para kumita ka ng bago. Sideline. Sa-sideline ka talaga. Kasi kung equal lang, wala, hindi ka asenso. Buong buhay mo, ganun yun. Kailangan magkaroon kang opportunity dumoble, magkaroon ka ng savings, magkaroon ka ng capital, magkaroon ka ng business. Next, mag-aral ng bagong service. Totoo yun. Kung kinakailangan mo mag-aral ng masa-masahe, mag-aral ka. O sa TESDA, daming ino-offer na ganyan. Magtinda ka ng longganisa. Mag-aral ka, di ba? Paggawa ng longganisa, natuto ka. Mag-aral ka ng culinary sa TESDA. Natuto kang magluto ng longganisa, pati fried rice. Naku, pagpapasok ka sa opisina, may dala kang almusal. Bebenta mo sa mga kaopisina mo. Di ba? O tapos, matututo ka pa ng packaging. Later on, catering na. Hindi, yun na yun. Ngayon, kung tinatawanan mo yung kaopisina mong nagtitinda ng longganisa, at talagang ikaw, ayaw mo rin magtinda, mahihiya ka, wala, hindi ka asenso. Kasi ang negosyante talagang kasama yun sa katangian ng negosyante. Kakapalan mo mukha mo. Kakainin mo yung pride mo. Di ba? Matututo kang manuyo. Matututo kang magpaglandi-landian. O matututo ka ng lahat ng klaseng katangian. Next, magtinda. Sumubo ka. Buy and sell. Additional kita, magpa-buy and sell ka. Diba?
bibili ka ng, ay ngayon sa trabaho mo, magtatag-ulan, matuto kang bumili ng payong, at ngayon magbenta ka ng payong. Diba? Ako, sa totoo lang, natuto ako, bumibili ako ng bangus, yun nga, isang styro, dadaling ko sa trabaho yun. Bebenta ako ng bangus. So, kumikita ako. Hanggang sa natuto na ako, tapos later on, meron pa akong contact na sa ibang probinsya, didiretso na yung isang styro ng bangus, didiretso na ron. Galing Pangasinan. O, tapos, dideposito ko na lang pambayad. Kumikita na ako. Kasi ang maganda nun, may kwento na ako eh. Talaga nasa business ako ng bangus. O, di ba? Pagka may lumapit sa akin, may alam ka ba tindahan ng supplier ng bangus? Ako, pwede kong angkinin ngayon yung kwento na yun. Ako, pwede ako mag-supply ng bangus. Bakit? Kasi sa totoo lang, may experience ako ng pagtitinda. Next, magparenta ng gamit. O kaya ng bahay. Paparenta ka talaga. Yung mga costume nyo sa pagmamagic, kung kasya sa iba, parentahan. Bumili ka ng magandang cellphone, hindi para sa cellphone, para sa sarili mo lang. Kasi bumili ka ng cellphone para parentahan mo. Hindi okay rin. Nababayaran ng renta yung hulog mo sa cellphone mo. Di ba? Lahat ng magicians, kailangan nyo ng ganitong klaseng camera. Naghahanap ako ng 5 na sa isang buwan, magre-renta sa akin ng tig 2,000 pesos sa camera. Hindi 5? Uy, may nakuha ko 5 kaibigan ko, magician. 10,000 pesos yun. Buwan-buwan. Bibili na ako ng camera. Nakuha ninyo yun? Ako, meron akong kakilala. Nasa mga lights and sounds. Kinuha niya isang malaking event, concert ng isang kilalang artista. Ako na, nag-bid siya. Ano nangyari? Nakuha niya yun. Pero yung binayad sa kanya, yun ang pinambili niya ng gamit. Wala siyang kinita. Pero, pagkatapos ng event, sa kanya na ngayon lahat ng gamit. Ang galing. Pag-isipan ninyo yan. Kasi kayo, magic show, pero hindi nyo pa naisip yung lights and sounds pasukin. Diba? Ako, accountant ako, pero may lights and sounds ako. Meron akong pang DJ. Sa totoo lang, pagka mag-event kami, hindi ko na kailangan mag-hire ng kusino man. Hindi ko na kailangan lights and sounds. Kasi may gamit na ako. Pero tipid na ako. Kaya ako kaya kong mag-event kaagad. Bukas na, mag-event tayo, naka-ready ako. Lights and sounds. May camera tayo. Meron pang DJ na gano'n. Hindi ko kailangan, kasi pag yung DJ babayad ka pa. Ako, barat pa yung 5,000 pesos. Magpe-play lang ng music lang yan. Di ako, inaral ko na, meron din ako. Pumunta pa ako sa isang kakilala ko, may bar na ganito lang yan. Pinakita niya sa akin. Yun na. Play mo na. Masaya pa. Kaya kailangan talaga, aralin mo magparenta. Next, dumikit sa mga marunong at mga makakatulong. Sa totoo lang, birds of the same feathers flock together. Kasi yung mga mayayaman, kakasama sila. Dumikit ka. Malamang, sigurado, ikaw yung susunod na mayaman. Pero kung ang kasama mo hindi marurunong sa buhay, kayo lang, mamumroblema kayo. Kasi yung alam, Kasi iba yung... lumayo-layo ka. Iba kasi tinuturo nito eh. Kasi yung alam mo, alam din niya. Oo. Yung alam mo, alam din niya. Wala na, di na kayo nadagdagan ng kaalaman. Di ba? Kung sa mayaman, Nahahawa tuloy ng Oo. kapalpakan pa, baliktad eh. kung sa mayaman, pwede ka pautahin ng malaking puhunan doon. Kung talaga mapagkatiwalaan ka, kung ang negosyo mo naman magiging partner din sila. Ayun. Galing din. Kaya talaga yung mayaman, didikit. Yung mahirap, dumikit ka sa mayaman, di ba? Kung saan ka magbabad, doon ang magiging amoy mo. Unti-unti, natututo ka sa karunungan nila, ha? Kaya alam niyo, sa vision pag ninegosyo rin, ini-encourage namin, kaya kami nakikita kami buwan-buwan, para talagang magsama-sama, kwento-kwentuhan. Kayo, batch 17 kayo, pwede talaga kayo sumama na sumama. At ako, na-expect ko, sumama kayo lagi doon. Kasi kailangan ko yung mga ganyang mga itsura sa grupo. Ito, matindi. Yung mga matindi sa gusto na. Iwasan mo na yung mga tatanda. Kaya yun, magsama-sama ng puwersa, sabi rito. Sama-sama. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Ano pang pwedeng gawin? Magsakripisyo talaga. May mga magiging kagalit, may mga magagalit, pero magsasakripisyo ka, magtsatsaga. Ano pa?
Alamin ang talagang gusto mong kabuhayan. Mag-umpisa ka kahit maliit. Pag-aralan pa lalo at planuhin ang paglago. Huwag maging magastos. Sabi nga natin nun if you fail to plan, you plan to fail. Kung hindi mo pa planuhin ang paglago mo sa buhay, talagang sino magpaplano para sa inyo yan? Huwag kang magugulat na hindi ka lumago. Kasi pinaplano talaga yan. Hindi pwedeng nanalangin ka ngayon, sana bukas mayaman ka, pagising mo, mayaman ka na. Hindi ganun. Diba? Galit na galit ka, ginising ka ng anak mo. Mo ginising, mayaman na ako sa panaginip ko Diba? Ikaw talaga magpaplano para sa'yo. And then, tandaan nyo rin, yung sinabi ni Einstein, di ba? It's insanity. No? Kabaliwan. Yung you keep on doing the same things and expect different result. Di ba? Sabi ni Einstein, kapitbahay namin to no? Kasiraan ng ulo yan. Yun at yun ang ginagawa mo, tapos inaasahan mo ibang resulta. Hindi pwede. Scientifically, logically, yun at yun ang ginagawa mo, sa observation, sa science, yun ang lalabas. Yun at yun ang lalabas. Sa experiment. Kaya ikaw, you keep on doing these things, employment, tapos next time gusto mo, asenso ka? Ay, hindi. Kasi ito pa lang ang resulta sa employment mo magnegosyo ka, mag-try ka. Diba? Makasubok ka ng iba na pwedeng ikayaman mo. Thumbs up! Thumbs up! Buhayin ang kabuhayan. Ito, tingnan niya. Mga pwedeng business opportunities. No? Pinag-aralan natin financial management. Now, financial management, ulitin natin, kailangan malaman mo kung anong papasukin mong negosyo. Kasi, para malaman mo kung ano yung mga dapat mong resources, bilhin na gamit pondohan. At kailangan mong malaman kung paano mo popondohan. Saan mo kukunin yung pambili. At kailangan mong malaman kung paano mo babayaran yan. At kailangan mo ulit malaman kung paano mo na mapapaikot-ikot yan. Ang tawag na doon, working capital. No? Kasi meron kang ari-arian, binili mo. Wala kang working capital, sapat na pera para mag-hire ka maghanap ka, mag-advertise ka, kumuha ka ng customers, walang working capital, hindi mo mabebenta yung produkto mo. Sa financial management, alamin mo ang negosyo mo. Kaya dapat umpisa mo, tingnan mo pa lang. Kasi inaaral natin to, pwedeng zero ang puhunan, pero hindi totally zero. Kasi kanina, dinescribe natin yung word na capital, puhunan, pwede palang lakas, pwedeng oras, pwedeng ang laway, pwedeng kakilala. Diba? Pero hindi totally zero. Pero sa accounting, parang zero capital, kasi walang involved na cash. Walang pera. Kunyari ako, magle-lecture ako. Seminar ko, yun ang business ko, trainings and seminar. Pwedeng umpisa, wala akong puhunan, zero. Pupunta lang ako ron di ba, no? Magsasalita. Wala akong ginastos. Kasi pera, pag pinag-usapan. Pero sa totoo lang, may ginastos na ako may puhunan na ako. Yung mag-aral ako, mag-memorize ako, di ba? Magpasa ako. Pero yung mga kikitain ko, magbabayad pa lang sila ron. Doon pa lang ako magkakapera, di ba? Pero pwedeng zero ang puhunan. Maliit na tindahan, may tagabantay, pwede ka nga ikaw maging magbantay. May maliit na tindahan, subukan mo, ikaw magbantay-bantay. Okay, magtayo ka ng tindahan, hanap ka tagabantay. Diba? Commission-based. Sari-sari store na commission-based. May narinig na ba kayong ganon? O wala pa. Umpisahan mo yun. O anong mangyayari? E di ngayon, kikita ka ngayon sa pagtatrabaho ng ibang tao. Hindi ka mag-aalala kung kukupitan ka o hindi. Bakit? Bilang ninyo yung inventaryo At ngayon, alam niya, commission-based siya. Pag nabenta niya lahat to, itong ganito kikitain niya. Pero at least, hindi mo oras yun. Hindi mo pagod yun. Nakukuha, Next, pwede kang mag-tutorial. Ako, may pamangkin ako. Senior high pa lang nun nag-tutorial na. Kasi may grupo ng mga tutorial sa Facebook. Tapos, oras-oras, bigay lang sila. Kasi elementary naman tutoran Next, pwede rin magtayo kayo kooperatiba. Pagsamasamahin ninyo yung mga kakayanan ninyo.
No? May paninda ka dishwashing soap, may tinda ka school supplies, may tinda ka ng kung ano man. Pag samasamahin ninyo, tayo dito sa isang lugar, sa isang tindahan. Kasi hindi natin kaya ang isang puhunan eh. Hindi niya, ang isang tinda, tatayo siya, dishwashing soap, isang tindahan kagad. Ano, wala, malulugi lang yun. Ba't libo-libo bang bibili sa tao ng dishwashing soap? Di ba? O, malamang yung mga nandun na sa barangay, kapitbahay. Eh di nga, pag samasamahin natin produkto natin, para yung upa, yung renta sa isang lugar, hati-hati tayo. O, next. Mag-ahente ng kung ano man, gamitin ang network. Ito yun ang puhunan mo, yun ang strength mo, marami kang kakilala, eh gamitin mo yun. Maganda yun. Hindi, alam si Herman naman, eh nasa into karate siya. Ibig sabihin, may network siya ng mga karatista. O, edi ngayon, kasi may kliyente din ako dati, nasa training. Edi ngayon, nagpagawa siya ng sarili niyang mga mga gamit sa training. Edi lahat ngayon ng kakilala niya, lahat ng estudyante niya, sa kanya bibili. Nagtayo siya ngayon ng tindahan ng mga pang-training dun sa tinuturo niyang sports. Kasi network yun eh. Kayamanan yun, yung magkaroon ka ng network. No? Halimbawa tayo sa Vision Pagnenegosyo, o halimbawa 10 tayo ngayon, magtayo ako ng Banana Q, bibigyan ko kayo ng puhunan. Ano sasabihin ko? Number 1 Banana Q store in the Philippines. Bakit? May 10 akong tindahan eh. At ngayon lahat ng tao curious, bibili ng Banana Q na, ay ito ba yung sikat na Banana Q? O, di ba ang galing, ganda? Hindi, totoo yun ha, oo. Kasi Magic ako, ito, tinuturo ko to sa Magic Q. consultancy to ha, sa franchising. O, halimbawa, gusto mo pa-franchise yung Magic mo, yung mga produkto mo, ang ganitong gagawin natin. No? Huwag mo muna kaming pagkakitaan. Magtatayo tayo ng mga tindahan. Kung 20 ang kakilala mo ngayon, magtayo tayo ng 20 tindahan ng Magic show mo. O anong mangyayari? Sikat ka na ngayon. Bakit? Nag-franchise kami 20. Yun ang kwento eh. Pero pinagkakitaan mo na ba kami? Kasi pag franchise ka agad, sinisingil ka agad eh. Excuse me, wala ka pang pangalan eh. Babayaran na kita? Tutulungan pa kita magkapangalan, bayaran mo ako. O, baliktad. O, totoo yun. Kasi maraming nagpapauto sa franchising, magagalit sa akin ng franchising. Kasi nauuto eh. Pero sa totoo lang, pag franchisee ka, ginagawa ka lang empleyado ng franchisor mo. Maniwala ka. Kumikita yung franchisor mo, pero ikaw, nagtatrabaho ka. Kumikita ka, yes, tama, okay. Pero kumikita rin yung franchisor mo. Plus, binayaran mo pa yun. Nakukuha mo? Eh, pero ikaw, gusto kitang gawa ng pangalan. Diba? O, Ron Salamangkero, Magic Shop. Bigyan mo 20, 20 to kakilala mo. Sa bawat bahay, lagyan na natin to ng mga ng Ron Salamangkero Magic Shop. Pag nagkwento ka ngayon, may kausap ka, ano sasabihin mo? Meron akong 20 stores. Pwede mo na ngayon bilhin tong pangalan ko. Tataas ka ngayon ng presyo. Kikita tayo ngayon. Kikita ka ngayon. O, kita nyo na, ahente, magtayo tayo ng ganyan. O, mag-middleman. Totoo yun. Ano pa? Magtanim, mag-alaga. Ano po ang naiisip nyo? No? Eh, magtatanim, mag-alaga, ibig sabihin, literal na halaman, tsaka symbolic na magtanim. Marami kasing negosyo talaga sa relasyon nag-uumpisa, tanim-tanim. Kaibigan, network. Kaya sabi ko, yun naman nile-lecture ko rin eh. Hindi talaga kita ang una mong hinahanap. Ang una mong hinahanap ay relasyon, connection, network. Tingnan nyo si... Relasyon ang hinahanap. I-apply natin yung mga expertise natin. Nagtatanim yan si Trans. Dapat talaga ginamit natin yung mga pagtatanim. Marami ka tinaniman mo, di ba? Nagbuka pala. Kasi, ang una mong hinanap, makabenta ka ngayon, kumita ka, isa. Yun. Eh, ang una ko hinanap, kaibigan, kakilala, 10. Pagka meron akong isang produktong inilabas, 10 agad bibili. Ikaw, may pangalawa kang produktong ilalabas, ako, hirap na hirap ka ulit ibenta. Eh ako, may pangalawa akong produktong ilalabas, yung 10 ulit, nakakilala ko, bibili. Network. Kasi relationship yun eh. At naiset ko sa kanila, mapagkakatiwalaan ako, yung character ko, eh talagang bibili sa akin. Establish yung trust. Eh pero, na-establish yung trust. Eh pero to, pag tuwing makikita ka namin,
Kung mukhang pera to, bebenta lang tayo nito. O, ganun yun. Lalayuan ka pa. Ayos? Thumbs up! May isang question. Sige, go! Gatang madalas narinig ko sa akin eh. Minsan ako din, may time na ganoon din ako. Yung ba para bang nahihiya ako magbenta sa kaibigan ko eh. Kasi kaibigan. kaibigan eh, nakakahiya. Yeah. Paano natin mababago yung ganung mindset na ba't di mo kailangang mahiya kung nagbebenta ka? Di ba nung una, nilecture ko na sa inyo yan eh. Hindi nga kaibigan eh, kamag-anak pa nga eh. Di ba? Pero, number one, ba't ka mahiya eh? Baka hindi kayo magkaibigan talaga. Kaya sabi niya magsakripisyo, di ba? Hindi, sabihin yung sa sarili mo yung paano mo Oo makaalis. di ba? Ibig sabihin, kasi number one, kung talagang kaibigan mo yan, di ba, no? Dapat, siya nga una mong pagpraktisan eh. Di ba? Huwag kang mahiya. Ngayon, hindi ibig sabihin, inaayos ko yung tanong mo. Sa totoo lang, irrelevant yung kung kaibigan, kung kamag-anak, kung sino man. Ang unang tanong mo doon, ba't ka nahihiya? Yun lang muna. Huwag mo nang dagdagan ng kahit sino. Ng kaibigan, ng kamag-anak, o ba't ka mahiyang magbenta? Yun lang muna ang tanong mo. Di ba, no? Yeah. O kasi, dinagdagan mo pa ng kaibigan, sa totoo lang, huwag kang mahiya kahit kanino. O, di ba, no? O, yun ang unang mong tanong. Bakit ka ba nahihiya? Number one, baka kasi kahiya-hiya ka. Sa totoo lang, baka dugyutin ka, busbusin ka, or may pangit kang istorya, nakakatakot, nakakahiya ka talaga. Pero sige, hindi. Dok, maayos ako eh. Number two, baka nakakahiya yung produkto mo. Kasi, kung if you have something na you'll be very proud of, hindi mo ikakahiya yun eh. Di ba? Kasi, talagang ikukwento, papamalita mo yun. Kasi, alam mong makakatugon ito sa pangangailangan niya, sa solusyon to sa problema niya, itatago mo ba yun? Kahit sinong kausap mo, hindi. Kukwento mo yun. Di ba? Number three, yung approach mo lang din. Baka hindi ka kasi maalam kung anong tamang approach din. Kasi kahit ang ganda ng produkto mo, pogi ka, ganda ng produkto mo, nung kinausap mo yung isang babae, maganda, pinagdudahan ka pa. Kasi yung approach mo, hello miss. Ako baka lalo ka. Yung approach, kaya ngayon, pinag-aaralan din yan. Kaya sa sales din, iba-iba rin yung approach eh. Merong direct, merong indirect, merong hard sell, merong mga, kwento-kwentuhan lang muna. Biglang, tapos minsan, alam mo, gantong gamit ko eh. Gano'n, yun pala, produkto pala niya yun. Di ba? Iba-ibang style. Kaya inaaral din. Kasi iba-iba ang behavior din, ang reactions din ng tao eh. Lalo na pag nalamang nagbebenta ka. Ikaw ba? Tanungin ko kayo. Sa department store, anong mas gusto ninyo? Yung babaeng sales lady, nag-aalok sa'yo ng paninda? Sir, medyas ba? Sir, socks? O gusto mo yung ikaw lang mag-isa, naglalakad ka, walang pumapansin sa'yo? Diba? Iba-iba eh. Parang nakakahiya rin kung tutuusin, hindi nga yung nagtitinda eh. Yung bumibili, parang nakakahiya. Ang dami naman pumapansin sa akin. Bibili lang ako ng kung ano man eh. Ang daming nagtatanong. Minsan naman, ayoko akong bumili dyan kasi ang dami ninyo eh. Gusto ko lang, tahimik lang ako tumingin. Minsan naman, tumitingin ka lang, wala ka pa nga, hindi mo pa alam yung bibilin mo. Tumitingin ka pa lang, di ba? Okay ako minsan. Pero kayo, tanungin ko kayo, mas gusto ba ninyo yung may kumakausap sa inyong sales lady? Sir, ano bang hanap nyo, sir? Pansinin ninyo, pupunta kayo. Sa mga hardware ngayon, yung mga nasa mall, pansinin ninyo. Ginawa, style na kasi, ginawa na yun sa Amerika eh. Ginagawa sa ibang bansa yan eh, di ba? Yung may taong nandoon sa harap, sa pintuan nila, at tatanungin kayo, Sir, anong hinahanap ninyo? Sir, anong hanap ninyo? Oy, dadaling ka na ngayon, assist ka na niya ngayon. Tuturo na niya sa iyo ngayon. Gusto niyo ba yung ganon? O gusto mo yung, ikaw yung mismong naghahanap, nagdidiscover kung ano yung kailangan mo? O minsan mo, naiirita ka. No? Kasi ang dami nila ron, 10 sila ngayon doon. Parang pagdating mo ngayon, parang nahihiya ka tuloy pumasok. Hindi, sorry, nahanap ko ganito lang. Sorry. Ayaw mo sabihin, no? Yung gusto mong bilhin. Kasi parang nahihiya ka dahil ang gusto mo lang bilhin, paperclip. Tapos parang 10 silang nakaabang sa'yo ngayon doon. Di ba, no? Kaya kung minsan approach, kailangan pag-aralan. Ipapatong ito, dami nila magpapatong. Next sa akin talaga, yung character, yung gusto mo talaga na abutin. Mahihiya ka kung ayaw mo talagang abutin yung pangarap mo. Di ba? Yung ayaw mong magbenta, ayaw mong kumausap ng tao. Kasi sa totoo lang,
I think, no, nature din naman ng human talaga mahiya lahat. Pansinin mo, bakit? Yung mga animals din naman, may mga hiya rin yan eh. Eh tayo, kumbaga sa science, di ba, parang belong tayo sa animal kingdom, may hiya rin tayo. Yung mga predator na mga animals, takot din sila, mahiya rin sila. Yun, syempre sa kakain din sa kanila. O, di ba? Matatakot din yun. Eh tayo ganun din. Nahihiya, natatakot, no? Eh talagang parte yan na kailangan mong ma-overcome. Ako sa Dok, isa ko lang sa akin. Ang share ko lang. Sige. Ang nababasa ko lang, kaya minsan parang bang sinasabi lang nahihiya. It's more parang fear of Takot nga, di ba? fear of rejection. Rejection. Yun nga, may Parang takot eh. Ganun. So, Kaya nahihiya kasi hindi mo alam yung magiging result eh. Natatakot ka na, pwedeng i-turn down ka niya, pwede kanyang kagalitan, Feel pa rin talaga yun. sigawan, o fear nga, di ba? Fear din eh. Yung hiya naman, takot na, takot din talaga. Personality. Kaya sabi ko nga, kasi yan eh, uncharted area eh. Hindi mo alam kung anong kahantungan. Pero kung magaling kang negosyante, di ba? Ikaw ba naku, hindi ka na matatakot, alam mo na. Di ba? Kaya sabi ko, aralin mo eh. Oh. Siya, i-approach ko siya. Alam ba, si Direk, paano mo siya bebentahan? Kasi ang una mong naiisip, kung ano yung produkto mo. Direk, paano ganyan, iniisip mo ganyan. Mali ka agad yun. Pero kung kausapin ko muna siya, alamin ko, ano kaya kailangan nito ni Direk. Tapos, tsaka ko iisipin, itong produkto na to ang ibebenta ko kay Direk. Di tsaka mo ngayon makukwento. Yes. Diba, no? Baliktad, no? Galing ako din. Galing ako since 10 years. Pagka ganun, hindi ka mahiya. Sales ka, di ba? Kasi lahat ko connected sa hiya. Pero mas gusto ko yun sa tatanong ko kanina, sir, gusto ko yung yung pinakausap ako. Pagka pumasok ako sa Mas gusto mo yung kinakausap ka, di ba? Hindi kasi galing ako dun. Mas Oo. magandang kinakausap ako. Kaya lang kasi kuminsan, alam mo, nakakatakot kasi pag kinakausap ka, parang nanloloko. Sir, bili kang medyas, sir. Kahit alam mo yung medyas, gano'n. Ngayon, kasi pansinin mo, magkano ba ito? Ganyan, sir, ganito, ganyan. Pero nung tumingin ka sa iba, may mas mura pala ron. Kasi, matatakot ka lang dahil kaya pala, hard sell nga di ba? Talagang gusto niya i-push yung product eh. Kaya ngayon, yung ikaw na gusto mong tumingin muna kung anong magandang medyas na bibilhin mo, hindi mo ngayon makita, matignan. Kasi sinusundan ka na niya eh. Tapos nagne-negative comment na siya dyan sa mga tinitignan mo. Hindi ka na bibitawan. Parang nakakainis na kuminsan. Nangyari yan, sa halip na bumili ka. Pero ako, kinakausap ko kasi. Pagka susunod ako, sabi ko rin siya. Ba yung maganda ngayon? Kasi may tulong naman talaga para hindi ka na nga mag-isip, magbasa, di ba? Okay lang kaya kuminsan. Kasi yun, problema nun, syempre yung produkto niya, yung brand na binebenta niya, mapupush niyang ibenta sa'yo. Hindi naman niya ipupush, sir, pangit tong product namin eh. Ang bilhin mo, sir, yun, doon. Hindi ganun. Alam mo na may agenda siya sa'yo. Kaya kuminsan nakakatakot. Parang nagagawa ko din minsan pa yung mga slow-moving namin na product na. Kasi bags and wallets dati. Titignan mo ito. Gagawin ko, yun ang bibenta ko. Diba? At naman po, wallet po, ito yung pinakamaganda namin ngayon. Kahit hindi. Pero kailangan bente kasi slow moving. Oo. Pero sabihin mo lahat ng maganda sa Kaya lahat talaga ng klase ng usapan eh, ng paraan eh. Makabenta ka lang. Meron nga ako na, kaka-encounter ko lang eh, suplado eh. Ayun lang. Pero doon ako bumili. Kasi wala nang mga Hindi na kailangan. Sabi, last price. Pinapabayaan ka pa, no? Sasabihin mo, kasi siya, nandun lang siya. Ako po, cellphone na siya. Silip-silip ka lang dyan. This one, Tingin-tingin ka last lang. price. Sabi siya presyo. Wala na, ganun na. Hindi wala nang kung ano-ano. Parang parang ang impression pa sa akin, hindi na manloloko to kung ano na sabihin na nito. Wala nang boka-boka. O yun na. Iba-iba talaga eh. Depende sa talaga. Depende sa sa pagkatao rin ng bibili. Meron naman kasi yung mga mamimili na gusto nilang tumingin-tingin muna. Oo. Pero dahil sa kinukulit sila, Hindi tayo din tuloy hindi bibili. na tuloy bibili eh. May ganun, Kaya ano? nga kasi hindi pa ako nakakalibot eh. Oo, may ganun Yung mga ganun, gusto nila may privacy muna. Oo. Totoo yun ha. Kaya kung minsan, kaya lang, yung tanong nga niya, nahihiya yung nagtitinda,
Pero sa totoo lang, minsan yung bumibili rin, nahiya eh. Naku, yun ang maganda. Tulungan mo talaga yun, no? Ma'am, ano bang hinahanap nyo? Tulungan ko kayo, sir. Ganito, ganyan. Ako, experience ko yun sir, parang walang planong bumili. Gumamit ng ATM. Kasi ang ganda ng ano ko sales stock ko eh. Sabi sa akin, ang kasama kong katrabaho, naku, Casper, wala yata planong bumili si sir. Sabi ko, napilitan sa yung bumili. Sabi ko, maganda naman yung sabi ko, ito kailangan niya yan. Ganun lang. Ganun talaga. Sales na. Business trends. Tingnan nyo, ano mga pwede nyo pang pasukin. Number 1, pati accounting services pwede nyo pasukin. Magpa-accounting, magpa-bookkeep, pwede yan. Lalo na pagdating sa mga taxation, lalo na may mga accounting software na. No? Pero kasi pwede naman kayong mag-partner lang dun sa mga talagang CPA, mga accounting firm, pwede yan. No? Pero ibig sabihin, trend yan kasi ang dami nang tatayo ng negosyo ngayon. 99% ng nakalistang registered business ay micro, small, medium enterprise. Yun, nagpapa-bookkeep yan, nagpapa-accounting yan, yung mga yan. Hindi pa kumukuha muna ng mga full-time na accountant. Number 2, yun nga, mga shared services for small companies. Ano ibig sabihin? Ikaw, messenger ka, no? Kumuha ka ng 5 company na siservisan mo, pagmumotoran mo. Hindi ka na dadaan sa kung anong mga apps na sila ay magpapa-messenger sa iba, no? Courier, direct sa'yo. Hindi okay, ganda rin. Yung 3 nagtitinda ng longganisa kapitbahay mo, kung ano-ano, ikaw ang kumuha nun. Ikaw ang delivery na nila. Hindi, diretso na sa'yo. Maganda yun, ha? Kasi, hindi, ang ginagawa rin naman ng mga courier, mga app, di ba? Ina-assign na, ito, ikaw barangay A ka, ikaw barangay B. Kaya araw-araw nga, ito, nandun eh. Nalilibot dun, memorize na eh. Di ba? Next, pwede pala sa shared services, yung mga marketing. Kumuha ka ng mga lahat ng companies, kakilala nyo, ikaw ang mag-market ng lahat or selling ng lahat ng mga 5 companies. 5 produkto ibebenta mo. Pero ang maganda niyan, pwede mo i-claim ngayon, marketing and selling company ka. Kasi totoo yan, may mga companies naman ganyan eh. Next, more crowd outsourcing. Hindi kasi gano'n ang ginagawa, ginagawa ng mga vlogger. Di ba? Marami siyang followers. Kausapin lang siya ng lahat ng mga companies. Promote lang niya. Kaya nagkataon, meron siya kasing mga followers. Ito, more crowdsourcing. Ibig sabihin, wala kang puhunan. O yan, grupo-grupo mo. Group of professionals. Yan ang magiging puhunan mo. Pagsama-samahin. Kasi sabi ko nga ako gawan ko kayo ng page. Grupo ng magicians. Na ngayon, lahat ng booking, doon ko iintindihin. Lahat ng paninda, doon ko ipapasok. Lahat ng pwede nyong gawin, aside sa magic, doon ko ipapasok. Pero may isang nagmamanage. Tapos, every booking, kikita. Ito, inaral natin ito, mga mobile, no? Mobile restaurant. May nakita na ako. Yung nga, sabi ko, barbero, no? Mobile barbero. Pero may nakita na ako parang nilalako niya yung pagbabarbershop yun lakad lang siya, nagbabike. Pero pwede home service. Ako naalala ko yan sa kapitbahay namin dati. Yung isang kabataan lang doon, natuto lang maggupit-gupit Totoo yun tambay na, nandun siya sa labas, papagupit yung isa. Di nga, nakaharang silang isa daan. Di nga, nakikita siya. Yung mga kapitbahay mo naman, next ako dyan, pipila na. Hindi na niya kailangan umalis kung saan man. Skill yun Ako, nagbalak din ako mag-aral maggupit Kasi noon, minsan papunta ako sa Amerika Nag-isip kami pumunta sa Amerika noon, asawa ko. Nag-aaral ako, maggupit sana ako Kasi nga, $10 and $10 yung kada gupit kayo, matuto rin kayo, tapos very professional ang dating ninyo sa paggupit. Na ngayon, minamagic nyo yung buhok. Wala, no? Hindi. Tsaka kayo mag-home service. Wala pa akong bihira yung barbero na mag-home service na ang ganda-ganda ng serbisyo. Nauna pa yung sa yung mga aso Pet grooming meron. Pet grooming. Pet grooming yung Kaya nga, ibang mahal ng gupit Mas 500, 700. Mas mahal pa sa tao. Sa tao, no? Pero ibang barbershop na
kilala ngayon, nagtatry sila eh. May mga premium na ano. Imagine ninyo, dalhin nyo yung ganong klase ng service, home service. Ako, gusto ko yun. Kasi bago, para mangyari, pagupit ko ngayon, wala kasi akong pinapagupit dun eh. Pero kung tutuusin lang, bago ako maligo, bago ako umalis, maganda, nandito, gupitan mo ako. Diba, no? O, kasi lahat ngayon, mobile eh. Pati sa Magic, kayo ba nasubukan nyo na let's say ako magre-regalo ako sa kaibigan ko, sa ano ko, kayo magdi-deliver. Para ngayon, mamagican nyo rin siya. O, hindi nyo pa naisip yun. Alam nyo, yayaman talaga. Dapat babalatuhan nyo talaga ako. Surprise. Delivery with magic. Oo, delivery with magic. Eh, kasi yung flowers, okay na yun. Tapos minsan nga, di ba, may singing pa, may kumakanta pa. Ay ngayon, yung magic. Huwag ka na magdala ng cake at sa ano lang. Oo, Kita mo, diba? box, empty. Dali mo. Yung cake na. Maganda. Nagtagay, no? Kanta mo na ka happy birthday. Birthday mo, di ba? Ikaw kumanta ng happy birthday. Sarili mo. Ayun, yung cake mo. Pakilala lang din kayo. Di Magsasabi ba, kayo, di ba? benta kayo ng cake siya. Kasi matakot eh. Pag Sabi, deliver mo, ma'am, di ba, TV nyo yan? Tignan nyo, ma'am. O, nawala na, di ba? Kayo ngayon pagbibintangan, ano? Ano pa? Ay, mga online, no? Support. Kasi VA ngayon, laki ng kinikita ng mga virtual assistant, mga VA. Sa totoo lang, 100,000 may mga ganun. Ano pa? Trend din ngayon yung mga tungkol sa mga green marketing, mga greener. Oh. Di ba meron nga sa Facebook eh. Ang trabaho lang niya maglinis-linis ng mga ganun. Pero bumabiral siya. At ang kwento pa niya, wala akong bayad dito, wala akong kinikita, pero yung panonood mo lang, simpleng like mo, share, doon ako nakakabawi. O, di ba? Meron talaga eh. Next. Ito, property management. Asenso nga lang yung iba. Kasi Airbnb, kaya Oyo, pero property management din eh. O kaya naman, di ba maraming ganyan mga kwento ng mga katiwala, nag-abroad yung mag-asawa, sa'yo pinakatiwala yung bahay, hanggang sa later namatay yung mag-asawa, tapos sa'yo na pinamana. O pero maganda kasi property management. Sa totoo lang, no? Naano nyo rin po yung ano? Paano nag-start yung Airbnb? Yung Airbnb, Oo. hindi ko na... Tatlo lang sila magkakaibigan. Ganon. O pero kasi may mga gumagawa na niya. Pero nga yung, alam ko, yung hindi ko na nasabihin yung brand din, yung pangalan. Pero yun nga, yung property management, yung mga condo, ay mga hotel. O yun, sila na nagmamanage nun. Kaya may mapapansin mo, powered by ganito, yung may pangalan. Kasi nga, lahat ng yung mga hotel, kinonect na niya. Nasa booking dito. Ay mga ganon, yung mga travel sa mga trip, yung mga ano, di ba? Agoda, ganyan yan eh. Agoda. Eh? Oyo Hotel. Yan, o yun. Yun ang business niya. O yun. Yun nga yun. How lumaki yung mga ibang Bibili na niya ngayon yung buong Bookings. taon na yun. Tapos sa akin na yung booking. Yun, yun. Yun eh. May pato. Property management, sinasyalan. Pero ikaw, sa inyo, kapitbahay ninyo, mga ganon, pwede. Bakit? Kaysa mag-hire tayo ng CCTV, gawa kayo mag-yan. Ako ang property manager dito. Magbabakasyon kayo, alis kayo, walang tatao dyan, ako ang katiwala nyo rito. James lahat. Pero sa totoo lang, kala mo kasi katatawanan, may hiya ka nga, di ba? Matatakot ka. Pero, pinasosyal lang ng iba eh. Ganon din yun. Mag-umpisa ka. Plus, ito, alam ba, may lupain ba kayo sa probinsya, sa ganito? Ako ang sisilip, ako ang titingin. Babayaran nyo, syempre. O bakit? Pwede kong, kasi baka mawala manakaw, makita ko, ay may tumira na, mag-squat, di ba? Ako, hindi ganun yun. Yun. Pero talagang pagkakakitaan yan. Alam niyo, isa pang problema, yung listahan ng mga, kunyari na lang kukwento ko na lang, no? Yung kakilala ko, kunyari, magta-travel siya, no? Listahan ng mga investments niya sa buhay, no? Yung ari-arian niya, wala siyang mapagkatiwalaan. Kaya alam mo, pagka namatay sila, okay, yung naiwan yung anak, okay, kasama pa yung anak, sino mag-aasikaso, sino mag-claim ng mga insurance, yung mga gano'n, ano? O di, kunin ninyo yun. Ako ang tagabantay nitong mga to. Yung lahat ng secret ninyo sa ari-arian ninyo, property ninyo, sa akin ho. Bakit? Ano mangyari? Wag man sana, pero may mangyari sa inyo,
Ako nakakaalam. Babayaran niyo ako. Asset caretaker. Yun, parang gano'n, asset caretaker. Pero yan, kikita ka dyan. Kasi sa totoo lang, di ba, sa ibang bansa na nga, sabi ko yung samahan mo lang mag-grocery, totoo yun binabayaran yun Yung escort na, dati katatawanan, bastos yung escort. Pero ngayon, sa ibang bansa, maski nga rito, pauso yun Yung escort service na dito Dito lang sa Pilipinas naging bastos yung escort. Kaya nga dito, di ba, yung lola, mag-grocery, sasamahan mo, kailangan alalay, hawak, yun, sisingil ka. Hindi totoo lang kasi sa atin, sa Pilipinas, ngayon dito, lalo na maraming mga tambay, kaya parang pinagtatawanan Pero sa ibang bansa, totoo yun, pinagkakakitaan. Sa ibang bansa, na-hospital ka, na wala nang nakakala, mamamatay ka na lang, wala nang dumalaw pero dito kasi sa atin, parang nagpa-party pa sa ospital, Kasi yung tambay, lahat nandun, mga barkada, doon, mga pasyal doon. Pero, pwede yung pagkakitaan yan kasi may maraming tao, mga mayayaman din, walang nag-aalaga, walang sumisilip, walang bumibisita. O, di yun. I-book nyo ho ako magbabantay sa pasyente ninyo, ganito. Professional ho ko na ibig sabihin, ginagawa ko na to for so many years. TESDA, rin ako, nag-caregiving ako sa TESDA, kaya alam ko ito. Pero kikita ka ron. Kasi kung halimbawa kami, halimbawa lang kunyari kung kayo, professional kayo, mag-asawa, na-hospital yung magulang mo, sino magbabantay? Diba? Pwede magbayad ka magbabantay lang ng 1,000 pesos a day. Kasi kumikita naman kayo 2,000, 2,000, 4,000. Pagka ikaw nagbantay, naubos 2,000 pesos kagad sa'yo. Pero kumuha ka ng isang tagabantay na 1,000 pesos ang bayad. Ngayon, kung tabi kang 1,000. Diba? Ganun talaga. Pero mga negosyo yan, ha? Ako ha? Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Yun nga, ito, dati kasi, sinabi ko na ito noon, yung bago pa mag-COVID, pero yung anong paki mo. Tapos bigla nauso kasi COVID Yung anong paki mo, yung pakibili nga, pakidala, pakikuha, no? Yan, hanggang ngayon ginagawa yan. Pwede kang mag-isip ngayon ng anong paki mo na negosyo mo. Na pwede mong, paki-ready nga yung party. Pwede okay yan, kaya ko yan. Alam niyo, sa totoo lang, simbahan Simbahan siya, si pastor. Pero events, negosyo ng events nasa kanya. Alam niya. Kaya yung mga members din niya, kasama niya doon sa negosyo din niya ng events. Kaya pagka ikakasal ka, gusto mo ng kumpleto na, si pastor na ito, kontakin mo. Lahat, catering, lahat ng kailangan mo, nandito na. Anong paki mo? Ayos? Kaya nga, pati yung counseling, pati yung magse-sermon sa... Kompleto na lahat yan. Gusto nyo ba may tumututol pa? Meron pa rin tayong babayaran, tututol lang. Next, ayun nga, mga events, activities, kahit sa school. Walang gumagawa ng events ng school na professional, na outsider. Pero pwede nyo kunin. At ngayon, kikita kayo ng... Pwede rin kumita. Kasi ang events ng school, elementary, sino nag-asikaso? Si teacher. Naku, hirap na hirap mag-asikaso si teacher. Pwede nang magsingil na lang kayo ng kung magkano man, may events na sila. Ready na ho, wala na kayong poproblemahin, teacher, ma'am, pupunta na lang kayo. Tapos kayo na yung MC. Di ba? Kung United Nations yan, kayo na lahat. Ang ganda na ng program. Kayo na gumawa ng program flow. Di okay. Kasi kayo, experience kayo sa events Yun ang gawin din ninyo. Sabi ko nga ako, may experience din kami ni Sam sa events. Mga sports nga lang. May pera rin. Ano pa? Pati nga mga schools, magtayo kayo ng school. Ako, meron akong school din na para lang sa OFW. Hindi lang formal na accredited, no? Walang diploma. Pero, matututo naman kayo. Thumbs up! Tatapos na. Thumbs up. How to have investments, savings. Saving ka, no? Tipid-tipid. Maghanap ka ng partners. Or mag-loan kayo sa bangko. Or crowdsourcing. Yung kinukwento ko nga, yung mga magsasaka wala silang pantanim. Popo sa Facebook, pwede kayo mag-invest sa akin, ganyan-ganyan. Totoo. Maitanim lang niya, nung na-harvest na niya, mababayaran kayo, plus yung kinita.
Pupunta kayo sa government, may mga government agencies nagbibigay talaga ng puhunan. May maganda kang business plan, concept, pahiramin ka ng government agency. Meron akong alam kalamansi business no? Talagang bibili raw mga machine, equipment sa kalamansi. Ang ganda nga naman kasi bote-botela yan pero nung nakuha na niya yung pera niya, pinipili niya ng truck. Hindi na machine Pero kasi government agency magbibigay, no? Tapos pwede rin, yun nga, kooperatiba. Tayo kayo, kooperatiba kasi kooperatiba, pera natin pagsamasamain para maka-negosyo. Or hanap kayo ng investor na pwedeng tumulong, pwedeng bigay, pwedeng utang. O kaya naman, gusto mo magkapuhunan, sumali ka sa Wawawin. Or mag-attend ka ng seminar na kuminsan may mga libre-libre, bibigay. No? O ang summary natin, your income dapat, ang target, magkaroon ka ng additional income. Whatever you're earning right now, ang target, magkaroon ka additional income. Savings to capital, yung savings mo, later on, maging capital. Magkaroon ka ng additional revenue at bawas ang gastos dapat. Gastos, kung gagastos ka, isipin mo, dapat yung may pakinabang yan sa future. Hindi yung pansamantalang gastos. Utang, kung uutang ka, huwag yung para sa gastos. Kundi uutang ka dahil inenegosyo mo dahil may pakinabang sa future. Uutang ka ngayon dahil mas maliit ang interest kumpara sa investment na mas malaki ang kikitain kasi doon mo ilalagay yung iuutang mo. Sabi ko, isang example, kunyari, credit card. Pinautang ako, 10%, 11% utang. Kung inenegosyo ko naman yung inutang ko, no, kikita ng 20, 30%, edi utangin ko na yun. Para inegosyo ko na. Ano pa? Dagdag kita para magandang layunin sa buhay. Okay? Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Okay. Question. Yan ang kapit sa kapital. Any question? Hindi ka. Any reaction? Okay na? Wala na? Rock and roll! Ayos tayo ha? Yes. I hope natuto ha? Ang challenge talaga sa inyo, ayoko nang marinig yung same story ninyo kasi it's insanity na wala kami. Ang challenge sa inyo ngayon, magkaroon kayo ng puhunan. Maliit na puhunan, hindi malaki. Kasi maimpisa ninyo yung maliit yung negosyo. Magka-experience kayo sa pagnenegosyo. Kung later on, mag-a-apply man kayo ng trabaho, ang gandang istorya rin. Nung dati, meron kang negosyo. Sir, mag-apply akong trabaho. Dati may negosyo akong ganito. Tinigil ko na kasi ganito, ganyan. Yung magandang istorya na tinigil ninyo. Kaya ngayon gusto ko ang trabaho. Kaya ang advantage nyo, sir, kung hinire nyo ako, aakuin ko na parang talagang sa akin din itong pagkakatiwala nyo sa akin. At ganito ang experience ko. Kaya maganda rin experience yun, yung magnegosyo ka. Dagdag credentials. Pagka kayo ay magmamagic, pwede kayong, ma'am, magician ako, at the same time, businessman ako. Ako, gandang opportunity rin sa kanya yun. At sa inyo rin. Sa kliyente ninyo. May mga supplies ako na ganito. Di ba? Ang ganda. Kahit nga, supplies ng, kayo ba, nagbebenta na ba kayo ng magic, Hindi, order lang. Ayaw niyo, mo-order lang. Pero, hindi nyo dinadala yung paninda niya. Okay? Kumbaga, ang sinasabi ko lang sa inyo, magician ako, pero ma'am, negosyante rin ako. May mga, Bigyan na offer kaya nga, may mga suppliers din ako, supplier din ako ng mga magic, mga stuff. Stuff toy. May kakilala ako nagnenegosyo ng stuff toy. Alam nyo, nauubos yung stuff toy nyo. Yung baga, hindi na tumatanggap minsan ng mga orders kasi kulang na kulang. Ang lakas ng market. Lalo na pag ine-export, sorry. Pero ibig sabihin, kayo mga magicians, naku, ganda nun. May kapartner kayo ng titinda ng stuff toy. Para ngayon, lahat ng mga magic show ninyo, yung birthday celebrant, magandang stuff toy. Naku, ganda nun. Kasi it adds value. Hindi lang kayo basta nag-show. Pero ngayon, pag umorder sila, stuff toy, sa inyo na.
Kikita kayo ngayon sa referral niyo sa staff. Di ba? Kaya talagang negosyo, bawat kibot. Yung isang event, isang show ninyo, silipin nyo lahat ng sulok doon. Ano pwede nyo pang pasukin negosyo doon? Lahat ng pwede. Kahit nga sapatos eh. O kaya, pasukin ninyo. Meron kayong magic trick na kailangan ng... Ay, di ba yung babos-babos, o mababasa sila, o di mo yun, ano ka rin, mag-ready ka rin ng mga ganun, pang dry, kaya para hindi mabasa talaga. Ang ganda experience. Napunta ako sa China, yung candy na ano, hinihipan, sinishape. Sa mga kabayo, Yung sugar. hinihipan, no? Parang sugar na candy, no? Maya gagano'n nyo, korting kabayo na. Tapos kakainin mo yung ano, pwede. Kakainin mo ngayon kasi naka-gloves naman siya. Pero Hinipan niya. Hinipan niya. Ayun Hindi, lang. pero ang pinagagawa rin niya, kung ikaw bibili, ikaw iihip eh. Ay, ikaw. Oo. Kaya ganun eh. Ikaw pinapa... Ikaw pinapaihip niya, tapos ngayon, ihip mo lang, i-shape niya ngayon. Ihip mo lang. Paano ko siya maghihipan? Ikaw, spray niya yung nakakainin mo. Eh, bahala ka. Bahala ka, kainin Yung laway niya. Hindi, Pang-display na lang yun. Hindi, tapos meron na rin 3D printing. Pang-display. 3D printing na rin ng candy. 3D printing. Meron na rin eh. Sa coffee. Balik sa Picture mo yun. Sa coffee, mukha mo, nandun. Meron na rin ngayon nun. Dito sa, meron na rin sa Pilipinas yata na, nakabot na rin dito. Mm. Kasi dati sa Korea, yung mukha mo nandun sa kape. Oh. Oo. Ngayon meron natin. Oh, talagang iisip kayo bawat kibot. At ang challenge, magkaroon kayo ng kapital. Magkaroon kayo ng negosyo. Yan, one step kayo forward sa mapa nyo sa pagyaman. Ayos ba? Ayos, Yes. Pasalamatan natin ang Rotary Club Cosmopolitan Cubao, BVG Foundation Incorporated, at syempre kasama natin ang Magicians Foundation Incorporated, ang MagPeace. At syempre, pasalamatan natin ang... Ako Bida! Thank you, ako Bida, ha? Isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagnenegosyo. See you sa lecture 6 natin, ha? God bless! Bye-bye! Bisyo sa pagnenegosyo! Thumbs up! Thumbs up! Thank you, thank you!